Mainit na singaw ng araw ang unang gumigising kay Ruelito tuwing umaga. Sa ilalim ng tulay sila nakatira, isang barong-barong na pinagtagpi-tagping yero, sako at lumang tarpalin ng kandidato na matagal nang talo sa eleksyon. Sa tuwing dadaan ang truck sa ibabaw, umiingay ang buong istruktura, parang sandaling may lindol at doon siya mas lalong napapaakap sa lumang pumot na amoy usok at pawis. "Hoy, Ruel! Bumangon ka na riyan! Tanghali na!" sigaw ni Ponsoy, ang kanyang ama, habang sabay higop ng malakas sa mainit na kape na halatang puro asukal at kaunting kapilang. Napapikit pa sana si Ruelito, pero nang marinig niya ang kaluskos ng barya sa bulsa ng tama, agad siyang napabangon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang kapag uminom na itong mabigat ang amoy, yung gin na nakalagay sa lumang bote ng soft drinks, mas magiging maingay, mas magiging marahas. "Opo tay, ising na po," sagot niya sabay kamot ng ulo at abot sa kupas na tsinelas. Nasa gilid lang, nakatalikod, si Mira, ang nakatatanda niyang kapatid, abala sa pag-aayos ng mga tali ng sampagita. Pinagdugtong-dugtong nitong parang rosaryo, habang maingat ang paghanap ng mga bulaklak na hindi pa tuyot. "Mira, ilan na yan?" tanong ni Ruelito, habang inaayos ang lumang sako na gagamitin niya sa pamumulot mamaya. "20 pa lang. Kailangan ko pa ng 10 para may pandagdag tayong dugas mamaya," sagot ni Mira nang hindi tumitingin. Nanginginig ng bahagya ang kamay, pero pilit na matatag ang boses. Umubo si Ponsoy ng malakas, parang sinasadyang iparinig sa dalawa ang panunumbat. "Kung di lang ako na aksidente sa trabaho, hindi kayo maghihirap ng ganito," mariin itong sabi, sabay higop ulit sa kape. "Kung nakinig lang sa akin yung among bulok na yon, di sana ako tinapon bigla." Alam na ni Ruelito ang kwentong iyon. Paulit-ulit na lang parang sirang plaza. Dating construction worker si Ponsoy sa isang malaking kumpanya, pero natanggal ng mahulog mula sa ika-4 na palapag. Simula noon hindi na ito makatagal sa mabibigat na trabaho at mas pinili na lang ang bote kaysa sa pagbangon. "Mag-ingat ka sa tulay, Ruel," pahabol ni Mira. Ngayon ay tumitingin na sa kanya. Malungkot ang mga mata pero may bakas ng pag-asa. "Pag may nakita kang bote o bakal, huwag kang sasabit sa gilid. Baka ikaw naman ang mahulog." Tumango lang si Ruelito. Sanay na siya sa paalala, pero hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya. Sa totoo lang, kahit paano, mas gusto niya sa labas kaysa sa sikip at init ng kanilang barong-barong. Paglabas niya mula sa ilalim ng tulay, sinalubong siya ng ingay ng kalsada, jeep, motor, bus at mga taong nagmamadali. Hawak ang sako sa balikat, dumiretso siya sa gilid ng ilog kung saan natatambak ang basurang tinatapon ng mga tao sa ibabaw. May mga bote, plastik, lata at kung ano-ano pa. Sa di kalayuan tanaw niya ang Marangyang Subdivision. May gate na mataas, naka-barbed wire at mga gwardyang nakauniporme. Doon niya unang naramdaman ang malaking agwat sa pagitan ng mundo niya at ng mundo nila. "O abe no? Bulong niya sa sarili habang pinupulot ang isang bote ng soft drinks. Siguro sa kanila, basura lang to. Pero sa atin, pambili na ng kanin." Hindi niya napansing may 2 batang papalapit. Sina Dindo at Mark Lu. Mga kaedad niya pero mas malalaki ang pangangatawan. Mga nakatira rin sa ilalim ng tulay pero mas mayabang, mas maangas. "Uy, ayan na si Amoy Estero!" sigaw ni Dindo, sabay tawa. "Ruel, ilang araw ka na bang di naliligo?" gatong naman ni Mark Lu, sabay kuha ng maliit na bato at inihagis malapit sa paa ni Ruelito. Hindi na kumibo si Ruelito. Sanay na siya. Imbes na sumagot, mas pinag-igi pa niya ang pamumulot. "Tingnan mo to, kapal ng muka," tuloy ni Dindo. "Kala mo kung sinong masipag, pero basurero lang naman yan. Kahit anong gawin mo, basura ka pa rin." Nag-init ang tenga ni Ruelito, pero pinigilan niya ang sariling pumatol. Tinandaan na lang niya sa utak ang bawat salitang binitawan nila. Isa-isa, parang tuldok na ibinabaon sa puso niya. Habang papalayo ang dalawa, may naririnig siyang mahinang boses mula sa tindahan ng lugaw. "Ruelito, Huwag mo na lang pansinin yun, tawag ni Aling Babet.
Nakangiti ito. Hawak ang sandok at abala sa paghalo ng lugaw sa malaking kawa. Amoy bawang at luya ang paligid. At sa gutom ni Ruelito, parang umikot ang sikmura niya. Mang Babet! Nahihiyang bati ni Ruelito. Inilagay ang sako sa tabi. Wala po yun. Sanay na po ako. Inaaway ka na naman ng mga mokong na yun, ano? Umiling si Aling Babet, sabay kuha ng maliit na mangkok. Nilagyan niya ito ng lugaw, nilagyan ng kaunting tuyo at konting sabaw pa. Oh, kain ka muna bago ka magpatuloy. Baka mahilo ka na naman tulad nung isang araw. Mang Babet, wala po akong pambayad ngayon. Halos pabulong na sagot ni Ruelito. Nag-aalangan na tanggapin ang mangkok. Bayad mo na yan sa tuwing tinutulungan mo kong magligpit ng mga upuan at mesa tuwing gabi. Sagot ng matanda, sabay kindat. Tsaka, hindi lahat ng bagay sa mundo may kapalit na pera. Minsan, sapat na yung nakikita kitang buhay pa kinabukasan. Napayuko si Ruelito. Salamat po. Habang kumakain, napatingin siya sa mga taong dumadaan. Mga naka-uniforme, naka-backpack, may hawak na cellphone. Mga estudyante. Ilang beses niya na ring nasubukan sumilip sa gate ng public school sa kanto, pero laging nakaharang ang gwardya. Amang Babeth, hindi napigilang magtanong ni Ruelito. Ano po pakiramdam? Yung pumapasok sa eskwela araw-araw, sandaling natahimik ang tindera. Pinagmasdan siya nito sa kamarahang tumawa, hindi nang aasar, kundi parang nalulungkot. Masaya, simpleng sagot nito. Pero hindi ibig sabihin na kapag wala ka sa loob ng classroom, hindi ka na pwedeng matuto. Mas matitibay pa nga minsan ang natututunan ng mga kagaya mo. Talaga po? Kunot noo pero umaasang tanong ni Ruelito. Oo, sagot ni Aling Babeth. Ikaw nga, sa araw-araw na pagmasid mo sa tulay, sa ilog, sa mga taong dumadaan, mas kilala mo na siguro ang ugali ng tao kesa sa maraming nagtatapos ng kolehiyo. Napangiti si Ruelito. Totoo, mahilig siyang magmasid. Minsan, binibilang niya ilang sasakyan ang dumadaan kada minuto. Minsan naman, inaalala niya ang mga mukha ng taong nakasakay sa magagarang kotse. May lalaki kasing matanda na madalas niyang nakikita. Nakakot, nakasalamin, laging seryoso ang mukha. Sakay ito ng itim na sasakyan na laging may kasunod na ibang kotse. Mang Bebet, sino po yung matandang laging dumadaan dito? Nakaitim na kotse. Usisa niya minsan. Ay si Don, nakalimutan ko apelyido. Basta Don yun. Bilyonaryo daw. Sagot niya. May mga negosyo kung saan-saan. Sabi, mabait raw sa mga empleyado. Pero ewan ko sa pamilya. May mga chismis din. Bilyonaryo, mahinang ulit ni Ruelito. Muling napatingin sa malayong mga bahay na may mataas na gate. Ano kaya pakiramdam na hindi na nag-aalala kung may kakainin kinabukasan? Hindi ibig sabihin na mayaman, masaya, sagot ni Aling Bebet. Pero oo, mas madali siguro ang buhay nila. Natapos si Ruelito sa lugaw, nilinis ang mangkok at nagpaalam. Bumalik siya sa ilog, ipinagpatuloy ang pamumulot ng bote at plastik. Habang naglalakad sa gilid ng tulay, naririnig niya ang ugong ng trapiko, ang tawanan ng ibang bata, ang mura ng mga driver, at ang katahimikan na nakatago sa likod ng lahat ng ingay. Sa bawat hakbang, parang may boses sa loob niya na bumubulong. Balang araw, hindi na ako ganito. Balang araw, hindi na ako basurero lang. Hindi niya alam kung paano mangyayari yon, pero kumakapit siya sa maliit na pangakong iyon. At sa araw na iyon, gaya ng dati, uupo siya sa pinakagilid ng sementong bahagi ng tulay. Hindi para magpahinga lang, kundi para muling obserbahan ang mundong hindi niya parte. Ang mga sasakyang bumaraan, ang mga mukhang hindi man lang tumitingin sa ilalim, at ang matandang bilyonaryong sakay ng itim na kotse, na hindi niya alam balang araw ay magpapabago sa takbo ng buong buhay niya. Isang hapon na mabigat ang ulap sa langit. Nakaupo si Ruelito sa paborito niyang pwesto sa gilid ng tulay. Yakap ang sako at nakasandal sa malamig na konkreto. Mula roon, panaw niya ang kalsadang dinadaanan ng mga sasakyang. Parang hindi nauubos. May mga jeep na puno ng pasahero, tricycle na halos sumabog sa dami ng sakay, at paminsan-minsan, may dumadaan na sobrang kinis ng pintura at tahimik ang makina. Kasabay ng pag-ugong ng isang itim na sasakyan, automatikong napatingin si Ruelito.
Kilala na niya ang tunog niyon, mabigat pero pino, parang boses ng isang taong nasanay mag-utos. Sa harap, kita niya ang driver na may bahagyang uban, naka-long sleeves na puti, si Mang Leroy. Sa likod nakaupo ang matandang lalaking ilang ulit na rin niyang nasusulyapan. Naka-Amerikana kahit mainit, may hawak na baston at nakasabit sa leeg ang isang pendant na umikislap pag tinatamaan ng araw. Si Don Severino Almeda. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Don Severino ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa biglaang sakit, kundi dahil sa paulit-ulit na kirot na matagal na niyang kaagaw sa bawat paghinga. Nakatingin siya sa labas, sa ilog na dumadaloy sa ilalim ng tulay, sa mga barong-barong na halos sumabit na sa sobrang gilid. "Leroy!" mahinang tawag niya. Hindi inaalis ang tingin sa tanawin. Ilang taon nang ganyan ang mga bahay dyan sa ilalim. "Matagal na po, Don," sagot ni Mang Leroy, saglit na sumulyap sa rearview mirror. "Nung unang nagdadrive ako sa inyo, ganyan na rin po yan. Baka nga mas dumami pa, lalo na yung mga batang kalye." Umigting ang panga ni Don Severino. Bilyon-bilyon ang pumapasok sa kumpanya nating taon-taon. Pero yung mga batang yan, hindi man lang makakain ng maayos sa isang araw. Anya, halatang may sama ng loob sa sariling mundo. "Meron naman po kayong foundation, Don," paalala ni Mang Leroy. "Ang dami niyong pinapaaral, pinapagamot, hindi sapat." Mariing putol ni Don Severino. "Lahat gustong kumapit sa pangalan ko para sa sari-sariling interes. Ang tanong, ilang sa kanila ang talagang nagtatrabaho para sa mga kagaya niyan?" Tumango siya sa direksyon ng tulay, kung saan, sa sobrang layo, isang batang may hawak na sako ang animoy bahagi na lang ng tanawin. Biglang kumirot ang dibdib niya. Napasinghap siya at napahawak. "Aray, Don, okay lang po ba kayo?" Agad nakabado ang boses ni Mang Leroy. "Dadaan po ba tayo sa ospital?" "Nasa dulo lang po nito yung St. Ignacio." Umiling si Don Severino. Pilit inaayos ang hinga. "Mamaya, may meeting pa tayo sa bahay. Pero pagkatapos nun, doon muna ako dalhin." "Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa dibdib kong madrama." Biro niyang pilit, ngunit hindi maitago sa mukha ang pagod. Pagdating sa mansyon ng mga Almeda, parang ibang mundo ang binuksan ng malaking gate. Nangaharding may mamahaling halaman, fountain na may ilaw, at bahay na halos kasing laki ng eskwelahan. Bumaba si Don Severino, inalalayan ni Mang Leroy, habang sa veranda ay naghihintay sina Rafael at Clarice. Si Rafael, naka-long sleeves na mamahalin. Bukas ang dalawang butones sa itaas, mukha pang hindi natutulog ng maayos. Si Clarice naman, nakabestidang hapit, may hawak na wine glass kahit maliwanag pa. "Pa, dapat sa ospital ka galing, hindi kung saan-saan ka pumupunta." Bungad agad ni Rafael, halatang inis kaysa nag-aalala. Gumiti si Don Severino, pagod pero matatag. "Magandang hapon din sa iyo, hiho. Buti na lang hindi pa humihinto ang puso ko kahit hindi mo na ako tinatawag na tay." Pumikit sandali si Rafael, halatang pinipigilan ang sarili. Hindi ito biro pa. Kung may mangyari sa iyo na wala pang ayos ang mga papeles, mahihirapan ang lahat. Ang mga kumpanya, ang mga empleyado, o ang mana. Sabat ni Don Severino, malamig ang tono. Umikot ang mga mata ni Clarice, pero sumingit pa rin. "Don, hindi ba't kaya nga namin pinapakiusapan kayong ayusin na yung will nyo para hindi magkagulo kung sakali man? Iniisip lang namin ang ikabubuti ng lahat." Sa tabi nila, bahagyang nakatayo si Marco Gil, ang bodyguard driver ni Rafael. Tahimik lang ito, nakaitim na polo at slacks, matikas ang tindig. Hindi nagsasalita, pero aktibo ang mga mata, sinusuri ang bawat kilos ng nasa paligid. Sa labas, nakaparada ang isa pang itim na sasakyan na siya ang kadalasang minamaneho. "Sige," ani Don Severino, umupo sa mahabang sopa sa sala, naririnig ang mahinang tik-tak ng malaking grandfather clock. "Pag-usapan natin ang gusto nyo." May inilabas na folder si Rafael, kapal ng mga papeles. "Pa, ito lang naman po. May mga adjustment sa distribution. Sa laki ng empire nyo, mahirap kung hahati pa sa kung sino-sino. Mas maganda kung concentrated na lang sa pamilya." "Sa pamilya?" Umangat ang kilay ni Don Severino. "At papano ang foundation? Ang mga taong matagal nang naglilingkod sa atin, si Manang Cora na 30 taon nang nag-aalaga sa inyo,
Noong bata pa kayo, si Mang Leroy na halos buong buhay niyang ginugol sa pagmamaneho para sa atin? Panaman, reklamo ni Rafael. Hindi naman sila mawawalan. Bibigyan sila ng separation package, shares, kung ano. Pero ibang usapan yung kontrol. Kami ni Clarice ang magtataguyod ng pangalan nyo. Dapat kami ang may hawak ng karamihan. Sumimsim ng wine si Clarice. Saka nagpatong ng kamay sa braso ni Rafael. Don, iba na ang panahon ngayon. Ang mga bata, hindi na masyadong nagdo-donate. Mas gusto ng investors yung klaro ang hierarchy, hindi sabog sa kung sino-sinong beneficiary. Tahimik na napatingin si Don Severino sa pendant sa kanyang dibdib. Sa loob nito, litrato ng yumaong asawang si Teresa. Ang babaeng nagturo sa kanyang maniwala na ang yaman ay dapat umiikot, hindi na iipon sa iisang bulsa. Ang foundation, madiing wika niya, ang puso ng pangalan kong Almeda. Kung aalisin nyo yan, hindi na ako yun. Mas mabuti pang ibang apelyido na lang ang ilagay nyo sa tarpaulin. Napakunot ang noo ni Rafael. So ano pa, hindi talaga kayo papayag? Handa akong baguhin ang will, mahinahong sagot ni Don Severino. Pero hindi para tanggalin ang foundation. Bagkus, gusto ko pang palakihin ang pondo nito. Lalo na para sa proyekto sa tabi ng tulay. Gusto kong magtayo ng shelter para sa mga batang kalye. Nakikita ko sila araw-araw. Napatawa si Clarice, maiksi at may pangmamaliit. Shelter sa tabi ng estero? Don, bakit hindi na lang kayo magtayo ng isang bagong resort? Mas kikita pa yun. Muli, nanlumo ang mukha ni Don Severino, pero hindi siya umatras. Hindi lahat pera ang sukatan, iha. Mula sa gilid, bahagyang lumapit si Marco at bumulong kay Rafael. Sapat lang para marinig nito. Boss, kung gusto niyong ma-finalize ng mabilis ang lahat, kailangan niyong maging mas direkta. Sumulyap si Rafael sa kanya. May bahid ng pagkadismaya at pagpayag sa isang tingin. May kung anong hindi pa napag-uusapan sa pagitan nila, pero malinaw sa hangin na may mas malalim silang plano. Huminga ng malalim si Rafael, saka muling naupo sa tapat ng matanda. Hindi na kayo mumabata. Ilang beses na kayong inatake sa puso. Paano kung isang araw, bigla na lang? Kung isang araw, bigla na lang, putol ni Don Severino. Gusto kong alam kung may mga batang hindi na natutulog sa ilalim ng tulay dahil sa pangalan ko. Hindi yung may anak ako na puro club at alak ang iniisip. Nag-o-overreact kayo, malamig na sabi ni Clarice. Alam niyo namang mahal namin kayo. Gusto lang naming siguruhin ang future. Future nyo, mahinang ulit ni Don Severino halos bulong, pero sapat para magdulot ng tahimik na pader sa pagitan nila. Sa sulok, dumaan si Yaya Lita, dala ang tray ng gamot. Don, oras na po ng maintenance nyo sa puso. Mainat na paalala nito. Tamang-tama, ani Don Severino. Kailangan ko yon para kayanin kayong kausap. Hindi na nakasagot si Rafael. Ngunit sa likod ng mga mata niyang matagal nang nasanay sa salamin ng mamahaling kotse at liwanag ng bar, may kumikislap na kakaibang titig. Hindi na ito basta inis ng anak, kundi kalkulasyon ng taong may minimithing makuha, kahit kapalit nito ay ang huling tibok ng puso ng sariling ama. Kinabukasan, parang mas mabigat ang hangin sa ibabaw at ilalim ng tulay. Hindi alam ni Ruelito kung bakit, pero mula nang mapansing niyang mas madalas dumaan ang itim na sasakyan ni Don Severino, may kung anong kaba na ring sumasabay sa ugong ng makina tuwing hapon. Parang hindi lang basta sasakyan ang dumarating, parang may kasamang unos. Habang pinupulot niya ang mga bote at lata sa gilid ng ilog, may narinig siyang usapan sa may kanto ng tricycle terminal. Mga driver yon at isang gwardiya mula sa kabilang subdivision. Sanay nang makisiksik ang tenga ni Ruelito sa ganitong mga bulungan. Narinig niyo na ba yung tungkol sa lolo sa mansyon? Tanong ng isang driver na si Mang Rudy, sabay sinti ng sigarilyo. Ano na naman yan? Sagot ng gwardiyang si Nestor. Yung bilyonaryo? Sabat ng isa pa. Sabi nung kasamang utility, ayaw daw pirmahan ni Don yung mga bagong papeles para sa mana. Galit na galit daw yung anak. Narinig daw nila nag-aaway kagabi. Napahinto sa pagyuko si Ruelito. Hawak ang dalawang bote. Lolo na ayaw pumirma. Mahinang ulit niya sa sarili. Alam niyang si Don Severino ang tinutukoy.
ang matandang laging may suot na pendant at tinitingnan ng ilalim ng tulay sa tuwing tumaraan. Normal lang naman yun, di ba? Tuloy ni Nestor, siyempre, kung ako yung matanda, hindi ko rin basta ibibigay lahat. Baka kung saan lang mauwi. Ang sabi pa, bulong ni Mang Rudy, kung hindi raw pumayag si Don sa gusto ng anak, may ibang paraan daw. Alam mo na yon, nagkatawanan ang mga lalaki, parang biro lang. Pero sa tenga ni Ruelito, parang may kumiskis na yelo sa batok niya. Ibang paraan, sa mundo niya, ang ibig sabihin ng ibang paraan ay sigawan, bulpi, pagtataboy. Pero sa mga mayaman, hindi niya alam at parang ayaw niyang alamin. Hoy, bata! Sigaw ni Mang Rudy nang mapansin si Ruelito malapit sa kanila. Huwag ka nga masyadong nakikinig, baka isipin mo tsismosa ka na rin. Pasensya na po, mabilis na sagot niya, sabay baling ang tingin at balik sa pamumulot. Pero kahit pilitin niyang ituon ang isip sa bote at plastik, hindi niya maaalis sa utak ang mga salitang lolo, papeles at ibang paraan. Ilang araw ang lumipas, mas naging kakaiba ang ruta ng itim na sasakyan ni Don Severino. Hindi na ito dumidiretso palabas ng lungsod. Minsan humihinto ito malapit sa dulo ng tulay, sa banda kung saan tapat ang mga barong-barong. Noon unang nakita ni Ruelito na hindi lang pala basta dumaraan ang matanda. Minsan, pinahihinto niya si Mang Leroy. Isang hapon, nagtatago si Ruelito sa likod ng isang tambak ng karton. Hindi para maniktik, kundi dahil nahihiya siyang makita na pinagmamasdan niya ang mamahaling sasakyan. Nakita niyang bahagyang ibinaba ni Don Severino ang bintana. Sumalubong sa mukha nito ang amoy ng ilog at usok. Leroy, narinig niyang sabi ng matanda, nakikita mo ba yung mga bata sa ilalim? Sila Ruelito po siguro yan, Don, sagot ni Mang Leroy. Mga namumulot dito araw-araw. Maulistahan ba tayo ng mga batang tinutulungan ng foundation sa area na ito? Tanong ni Don Severino. Seryoso ang tono. Meron po, pero mukhang hindi pa sila kasama doon. Karamihan sa listahan, nasa relocation at mga paaralan na. Paliwanag ni Mang Leroy. Huminga ng malalim ang matanda. Gusto kong may ipatayo na shelter dito. Maliit lang muna, may matutulugan, may paliguan, may maliit na silid-aralan. Hindi ako mapalagay sa tuwing dumaraan tayo rito. Makakarating po ba iyan sa board, Don? Tanong ni Mang Leroy. Halatang kaba at paghanga ang halo. Alam niyo naman, maraming may opinyon sa budget. Hindi nila kailangang magsalita tungkol sa lahat ng bagay. Madiin na sagot ni Don Severino. Habang ako pa ang Don, may mga desisyon pa akong pwedeng gawin para sa konsensya ko. Hindi narinig ni Ruelito ang kabuuan. Pero kitang-kita niya ang tingin ng matanda sa kanila. Hindi tingin ng inis o pandidiri, kundi tingin ng isang taong iniisip kung paano aabutin ang mundong malayo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ruelito na may isang taong mayaman na hindi lang dumadaan, kundi nakakapansin talaga. Makalipas ang isang linggo, isang eksenang hindi niya malilimutan ang nasaksihan naman niya sa kabilang dulo ng tulay. Nasa ilalim siya, nag-aayos ng napuno niyang sako nang marinig niya ang hikbi ng isang lalaking may edad sa itaas. Manipis, pigil, pero basag. Leroy, anong nangyari? Tanong ng isa pang boses na pamilyar. Si Mang Omar, tricycle driver na minsan nagbibigay sa kanya ng lumang dyaryo. Napatingala si Ruelito. Mula sa siwang, nakita niya si Mang Leroy. Nakaupo sa gilid ng tulay. Nakasubsob ang mukha sa palad. Namumula ang mata, hawak-hawak ang isang envelope. Tinanggal na ako. Umiiyak na sabi ni Mang Leroy. Sinabihan akong nagnanakaw daw ako sa gas at overtime. Wala man lang imbestigasyon. Isang pirma lang ni Sir Rafael. Tapos, ha? Imposible yun. Gulat ni Omar. Ikaw pa? Ilang dekada ka na sa kanila? Umiling si Mang Leroy. Nanginginig ang balikat. Sinagot ko lang si Sir kagabi. Sinabi kong hindi tama na puro mana na lang ang iniisip at pinapaikot ang Don. Narinig ako ni Ma'am Clarice. Kinabukasan, may memo na. Magnanakaw daw ako. Parang may matalim na kumiskis sa dibdib ni Ruelito. Si Mang Leroy, yung laging maamo ang muka tuwing dadaanan siya ng sasakyan. Minsan pa nga, bahagyang kumakaway. Ngayon ay parang bata na pinagalitan. Si Don, usisa ni Omar. Ano sabi? Hindi na nga ako pinaharap
Sagot ni Mang Leroy, mas lumakas ang iyak. Sabi ni Sir Rafael ayaw na raw akong makita ng Don. Dawit na raw ang pangalan niya sa pagnanakaw ko. Alam kong hindi totoo yun. Pero may edad na ako. Kanino pa ako lalapit? Nakatitig lang si Ruelito mula sa ilalim. Pinipigilan ang sariling umakyat at sabing, alam ko po, mabait kayo. Ngunit nanahimik siya. Sa mundo nila, mas ligtas minsan ang pagiging anino. Kinagabihan, habang nag-aayos ng panindang sampagita si Mira, ikinuwento ni Ruelito ang narinig. Ate, si Mang Leroy, tinanggal daw sa trabaho. Sabi magnanakaw daw siya pero alam kong hindi totoo. Mabait yun. Nakita ko kung paano niya alalayan yung matanda. Umirap si Mira, hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil sa sobrang kabigatan ng realidad. Sa mundo nila, Ruel, kung sino ang may pirma, siya ang tama, kahit wala sa lugar. Pero bakit ganun? Tanong ni Ruelito. Mahigpit na hawak ang kutsarang kahoy na gamit nila sa lutuan. Si Don, gusto niyang tumulong magtayo ng shelter. Tapos yung anak niya ganito. Tandaan mo, marahang sagot ni Mira. Hindi ibig sabihin na mabait ang tatay, mabait na rin ang anak. May mga taong nabubulag sa pera, lalo na pag sanay na silang meron. Kinabukasan, ibang sasakyan na ang nakita ni Ruelito na dumadaan. Hindi na si Mang Leroy ang nagmamaneho, si Marco na. Mas bago, mas mabilis, mas tahimik ang makina. Sa unang tingin, ordinaryo lang si Marco. Matangkad, maamo ang mukha pero nang minsang huminto ang sasakyan malapit sa tulay at bumaba ito para saglit na sumilip sa gulong, nagtagpo ang mata nila ni Ruelito. Walang ngiti, walang kumurap, isang tingin lang mula kay Marco, malamig. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Parang sinasabi ng mga mata nito, alam kong nandyan ka at wala kang karapatang makialam. Napakuyom si Ruelito ng kamao. May kung anong lamig na gumapang mula sa talampakan niya. Mula noon, tuwing makikita niya si Marco sa likod ng manibela, napapansin niyang hindi nito tinitingnan ang ilalim ng tulay. Diretso lang sa kalsada, sa direksyon ng mansyon. Para bang walang mundong iba maliban sa rutang inuutos sa kanya. Sa mansyon naman, habang papadilim ang alangitan, nakaupo sina Rafael at Clarice sa balcony. May hawak na tig-isang baso ng alak. Sa harap nila, nakabukas ang laptop at mga dokumento. Hindi pwedeng magtagal pa to. Naiinip na sabi ni Clarice, habang buhay pa ang Don, pwede pa niyang baguhin ang lahat. Narinig ko pa siyang kausap yung abogado tungkol sa pagdagdag ng pondo sa foundation. Alam ko, iritadong sagot ni Rafael. Tinatapik-tapik ang mesa. Pero hindi ganun kadali. Siya pa rin ang pirma. Habang buhay siya, kontrol pa rin niya ang lahat. Kaya nga kailangan mong bilisan. Madiin sabi ni Clarice, lumapit sa kanya at hinawakan ang mukha nito. Raf, tingnan mo ko. Lahat ng to pinlanunan natin. Hindi pwedeng mauuwilan sa ilang milyon habang yung bilyones napupunta sa mga batang hindi naman natin kilala. Naiintindihan ko, bulong ni Rafael na papikit. Ayokong manatiling buhay sa anino niya habang namamatay ang mga oportunidad sa harap ko. Sa may pintuan, tahimik na nakatayo si Marco, tila naghihintay ng utos. Nang lingunin siya ni Rafael, nagkaroon ng saglit na katahimikan na puno ng hindi sinasabing salita. Marco, basag ni Rafael sa katahimikan. Kung may mangyaring hindi inaasahan, handa ka ba? Isang iglap na tinitig si Marco ang amo. Malamig pero walang bakas ng pag-aalinlangan. Boss, mahinahong sagot nito. Matagal na po akong handa sa kahit anong iutos nyo. Sa ilalim ng tulay, hindi alam ni Ruelito ang eksaktong pinag-uusapan sa mansyon. Pero ramdam niya sa paraan ng pag-ikot ng mundo sa paligid niya, sa pagkawala ni Mang Leroy, sa paglamig ng tingin ni Marco, sa bigat ng hangin tuwing dadaan ng itim na sasakyan, na unti-unti nang sumisikip ang sirkulong gumagapos sa matandang bilyonaryo na dati tinitingala lang niya mula sa malayo at hindi niya alam, kasama na rin pala siya sa ikot ng bagyong paparating. Mabigat na ang ulap ng gabing iyon, yung klase ng dilim na parang may tinatago. Sa ilalim ng tulay, pinagpapatong ni Ruelito ang mga napuno niyang sako ng bote at lata. Basa na ang laylayan ng kanyang shorts sa talsik ng ilog at ulan
na nagsisimula ng bumuhos. Ruel, tama na yan. Huwag ka nang magtagal dyan. Uulan na ng malakas. Paalala ni Mira kaninang hapon bago siya umalis. Pero hindi pwedeng tumigil si Ruelito. Kulang pa ang bigat ng sako para makabili sila ng bigas kinabukasan. Kaya kahit kumikidlat sa malayo, tuloy pa rin siya sa pamumulot, sanay na sa panganib ng gabi. Habang pinupulot niya ang isang basag na bote, napalingon siya nang umalingaw-ngaw ang tunog ng preno sa itaas. Hindi ito ordinaryong jeep o bus. Pamilyar sa kanya ang tunog ng tahimik pero malalim na makina. Parang umol ng hayop na kumakain ng gasolina. Itim na sasakyan, pareho sa laging sakyan ng matandang bilyonaryo. Napakunot ang noo ni Ruelito. Bakit huminto sa ganoong parte ng tulay? Hindi iyon lugar para magbaba ng pasahero. Kadalasan dumidiretso lang ang mga sasakyan ron. May kumislap na kaba sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang umakyat sa sementadong bahagi sa gilid, kung saan may maliit na espasyo sa pagitan ng pundasyon at ng mga nakatampak na karton. Pwesto niya iyon sa tuwing gusto niyang manood ng mga sasakyan nang hindi napapansin. Ngayon, mas may dahilan siyang magtago. Sumilip siya sa siwang. Sa ibabaw, sa liwanag ng mahinang poste at kumikislap na ilaw ng sasakyan, nakita niya ang pamilyar na idim na kotse. Bukas ang likurang pinto. Nakatayo sa tabi si Marco, nakahood ang jacket. Nakayuko ng bahagya na parang may hinihintay na utos. Sa harap, hawak ni Rafael ang cellphone, mga daliri nitong kinakalikot ang screen, pero halatang hindi mapakali. Sa loob ng kotse, may inaalalayang palabas, si Don Severino. Naka-Amerikana pa rin, pero tila mas payat, mas maputla at mas hirap huminga. Nakakapit siya sa baston, nanginginig ang kamay. Raf, bakit tayo huminto rito? Mahinang tanong ni Don Severino. Halos tinatangay na ng hangin ang boses. Hindi ito ang daan papunta sa ospital. Huwag kayong mag-alala pa, tugon ni Rafael. Pilit pinapantay ang tono. Kailangan lang natin mag-usap. Tayo-tayo lang. Wala nang ibang makialam. Pumatat ang unang malakas na buwos ng ulan. Tumama sa yero at semento. Naglikha ng ingay na tila naguhugas sa mga salitang ayaw marinig ng mundo. Pero si Ruelito, mula sa itaas ng barong-barong, ay klarong-klaro ang bawat galaw. Dahan-dahang inalalayan ni Marco palabas si Don Severino. Kinabig nito ang matanda. Halos kanad ka rin palabas ng sasakyan. Sumayad ang baston sa lupa. Dumulas sa basang semento. Marco! Pigil hingang tawag ni Don. Dahan-dahan, masakit ang dibdib ko. Pasensya na Don, sagot ni Marco, pero walang tunay na pag-aalala sa boses. Hinigpitan pa niya ang hawak sa braso ng matanda. Lumayo ng kaunti si Rafael. Tinakpan ng tamay ang ulo habang umuulan. Alam niyo pa, malayo nitong sabi. Ang dami na nating napagdaanan. Lahat ng to, prinotektahan ko. Ako ang nagasikaso ng mga tao, ng mga investor, ng imahe ninyo. Huminga ng malalim si Don. Pinipilit maging matatag kahit nanginginig. Hindi ko sinabing hindi mo ginawa ang parte mo, iho. Pero iba ang pag-aasikaso sa negosyo sa pagpatay sa konsensya. Konsensya? Mapait na natawa si Rafael. Lumapit ng konti, nakikipagsabayan sa hampas ng ulan. Habang buhay ako sa anino mo, kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang pinitingala. At ngayon, pati kayamanan mo, gusto mong ipamigay sa mga batang hindi mo kilala sa tulay na to? Kilalang kilala ko sila. Mariing sagot ni Don. Tumingin sa gilid, sa direksyon ng ilalim ng tulay, kung saan nakahimpil sa dilim ang mundo ni Ruelito. Mas kilala ko sila kaysa sayo nitong mga nakaraang taon. Dahil sa kanila, naaalala kong tao pa ako. Hindi lang pirma sa dokumento. Sumiklab ang inis sa mukha ni Rafael. Pa, hindi na kayo bata. Hindi nyo na alam kung gaano kalupit ang mundong to. Kung hindi ko kukunin ang dapat sa akin, kukunin niya ng ibang tao. Ng mga kasosyo, ng gobyerno, ng foundation na yan na baka ninanakawan lang kayo. Hindi lahat ng tumutulong magnanakaw, singhal ni Don, kahit hinihingal. Pero marami sa nakapaligid sa akin. Tumitig siya kay Rafael. Yun ang totoo. May ilang segundo ng katahimikan. Tanging inay ng ulan,
ugong ng sasakyan at bahagyang pagaspas ng hangin sa ilalim ng tulay ang maririnig. Si Ruelito, nanlalaki ang mata, halos kalabitin na ang sariling bibig para paalalahanang huwag mag-ingay. Lumapit si Marco kay Rafael, bahagyang yumuko. "Boss," pabulong nitong sabi, pero sa lakas ng ulan, ramdam ni Ruelito ang lamig ng tono. "Baka kailangang tapusin na natin to." Bago pa magbago ang isip nyo, tumingin si Rafael sa ama, sa matandang nakasandal ngayon sa barandilya ng tulay. Hawak ang dibdib, pilit itinatayo ang sarili. Nagtagpo kanilang mga mata. Sa isa may pakiusap, sa isa may desisyong matagal ng binuo. "Pa," mahinahong pero malamig na sabi ni Rafael, lumapit sa mismong harapan ni Don. "Matagal na kayong nahihirapan, sa puso, sa paghinga, sa bigat ng iniisip." "Hindi ako natatakot sa sakit," sagot ni Don. Halos hindi na lumalabas ang boses. "Mas natatakot akong mamatay na alam kong ang iniwan ko sa mundo ay ganito kang klaseng anak." Parang sampal ang mga salitang iyon kay Rafael. Bahagya siyang napaatras, kita ang nanlalabong tingin. Pero imbes na matauhan, lalo pang tumigas ang mukha niya. "Siguro nga," bulong ni Rafael, "tama na. Matagal ka na naming dapat pinalaya sa paghihirap pa." "Anong ibig mong..." Hindi na natapos ni Don ang sasabihin. Sa isang iglap, kumilos si Marco. Sa unang tingin, parang aalo ito sa matanda. Hinawakan sa braso, sa likod. Pero sa lakas ng pagkakahawak at biglang pagbabago ng posisyon, alam ni Ruelito na hindi iyon pag-alalay. Si Don, na nasa mismong gilid na ng barandilya, ay biglang nangat ang paa sa sementong hinihigaan niya buong buhay. "Marco!" sigaw ni Don, napalakas na kahit hinihingal. Pero wala nang preno ang nangyari. Isang malakas na tulat ang ginawa ni Marco sa bandang dibdib at balikat ni Don Severino. Dahil madulas ang sahig, dahil mahina ang tuhod, dahil basang-basa ang barandilya, wala nang pagkakataong kumapit pa ang matanda. Sa mata ni Ruelito, bumagal ang lahat. Kita niya ang pagkakatingala ni Don sa langit, ang pagbilis ng pagbagsak ng kanyang katawan sa kabila ng tulay. "Rafael!" huling sigaw ng matanda. Nabasag na tinangay ng sabay-sabay na kulog at hampas ng ulan. Sumunod ang isang malakas na splash nang bumulusok ang katawan ni Don Severino sa ilog sa ibaba. Tumilamsik ang tubig, umabot ang ilan sa mukha ni Ruelito. Malamig, malansa, parang paalala na hindi iyon bangungot. Nanigas ang katawan ni Ruelito. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magsalita. Pero parang may kamay na nakatakip sa bibig niya mula sa loob. Ang tanging nagawa niya lang ay kumapit ng mahigpit sa basang yero para hindi siya mismo ang sumunod na mahulog sa ilog. Sa ibabaw, mabilis na lumapit si Rafael sa gilid, sumilip sandali. Hindi malinaw ang ekspresyon ng mukha nito, halo ng takot, gulat at isang bagay na parang kagaanan. "Wala nang babalik," mahinang sabi ni Marco, nakatingin din sa ibaba. "Malakas ang agos, boss. Wala ring makakakita. Ulan, gabi, tulay na walang lakad. Siguraduhin mong wala kang nakitang iba." Mariing utos ni Rafael, hindi tumitingin sa kanya. "Tandaan mo yan, Marco. Walang ibang tao ngayong gabi." Tumango lang si Marco. Walang lingon sa ilalim, walang pagdududa sa boses. Bumalik siya sa likod ng sasakyan. Mabilis na sinara ang pinto. Si Rafael, bago pumasok, muling tumingin sa ilog, parang may gustong sabihin, pero hindi na lumabas. Sa huli, tumalikod na rin, sumakay sa loob, at ibinagsak ang pinto. Umuga ang tulay ng umarangkada ang sasakyan. Dahan-dahan itong nawala sa dulo. Iniwan ng malamig na ulan, ang maitim na ilog at ang isang batang basurero na ngayon ay naglalaman ng krimeng hindi nakita nino man, maliban sa kanya. Doon lang nakahinga si Ruelito. Umurong siya palayo sa siwang, nanginginig ang tuhod. Nakaupo siya sa basang semento, hawak ang ulo, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Patay na ba talaga siya? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang humahalo sa ulan ang luha na hindi niya namalayang tumutulo. Sa ilalim ng tulay, sa gitna ng dilim at lagaslas ng ilog, may isang batang basurero na piniling manahimik sa gabing iyon. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang simula sa gabing iyon, hindi na ordinaryo ang mundong ginagalawan niya. At ang krimeng nakita niya, kahit pilit niyang ibaon sa putik at baha, ay tatatak sa kanya habang buhay.
Hindi halos nakatulog si Ruelito ng gabing iyon. Bawat pikit ng mata niya bumabalik at imahe ni Don Severino. Nakahawak sa barandilya, nakatingala, saka biglang nawawala sa gilid ng tulay at nilalamon ng dilim at ilog. Sa bawat bulwak ng tubig sa ilalim, para siyang muling nakakarinig ng sigaw ng matanda. Nakayakap siya sa lumang kumot, habang si Ponsoy ay nakahilata sa sahig. Amoy gin at pawis, mahimbing ang tulog na parang walang nangyari sa mundo. Si Mira naman, sa kabilang sulok, ay nakataas ang tuhod, yakap ang sarili, hirap din makatulog sa ingay ng ulan. Pero kung ang iniisip nito ay kung saan kukuha ng pambiling bigas bukas, si Ruelito naman ay kinakain ng isang lihim na hindi niya alam kung saan ilalagay. "Ruel!" Mahina ang tawag ni Mira. Napansin ang pagkabalisa ng kapatid. "Kanina ka pa baling ng baling dyan. Nilalamig ka ba?" Umiling siya, mabilis. "Hindi ate, wala to." "Nanaginip ka na naman no?" Hinala ni Mira, bahagyang lumapit. "Yung sa tubig? Ilang beses ka nang napapanaginip na nilulunod ka ng ilog." Hindi siya agad nakasagot. "Totoo naman, pero ngayon hindi na siya ang nilulunod sa panaginip." "Oo ate," napaamin na lang siya. Kahit kalahati lang ang totoo sa sinabi. "Panaginip lang. Pagod ka lang siguro." Mahinang sagot ni Mira, hinapros ang buhok niya. "Matulog ka na. Bukas, maaga pa tayo sa junk shop." "Bukas?" Nagbuntong hininga siya sa isip. Paano kung bukas may makita sa akin? Paano kung alam ni Rafael na may ibang mata sa ilalim ng tulay kagabi? Hindi niya alam kung kailan siya tuluyang nakatulog. Basta ang alam niya, paggising niya, maliwanag na. Mainit na ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng yero. Sa labas, rinig ang maagang sigawan ng mga nag-aalok ng paninda, kalabog ng tricycle at busina ng jeep. "Ruel, gumising ka na," lambing ni Mira. May ingay sa itaas. Para bang may nangyaring kakaiba. Napabalikwas siya agad. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. May naririnig na siyang ibang tunog. Hindi lang truck o jeep. May wang-wang, may megaphone, may mga yabag ng maraming tao sa ibabaw ng tulay. Sumilip siya palabas ng barong-barong. Sa may gilid ng tulay, may mga taong nakatayo, nakasiksik, nakakakingin sa baba. May ilang pulis na nakauniforme. May rescue team. May mga naka-orange na life vest. May nakahandang bangka sa gilid ng ilog. "Anong nangyayari?" tanong ni Ponsoy na bagong gising. Mabilis na nagsuot ng tsinelas. "Bakit ang ingay?" "Parang may nahulog daw kagabi," sagot ni Mira habang inaayos ang buhok. "Narinig ko sa kapitbahay kanina. Matandang lalaki, galing daw sa mansyon sa taas." Sumikdo ang puso ni Ruelito. Matandang lalaki, galing sa mansyon. Alam niyang hindi iyon basta chismis. Iyong mismong nakita niya kagabi. Pinilit niyang huwag magmukhang kabado. "Tingnan ko po sa taas," sabi niya. Bitbit ang sako kahit wala pa siyang napupulot na kahit anong pasura sa araw na iyon. Wagakyat niya sa sementadong hagdan paakyat sa tulay. Lalo niyang narinig ang usapan ng mga tao. "Ayun, ayun, ang bangka!" sigaw ng isang pindero. Sa mismong gilid kung saan niya nakita si Don Severino noong gabing madilim. Naroon na ngayon ang mga pulis at isang lalaking nakabarong, may hawak na megaphone. Ang ilan may suot na gloves, tila may tiniting ng bakas sa basang semento. Sa ilog, may mga rescuer na tila may hinihila mula sa tubig. "Diyos ko!" sigaw ng isang ale. Yun na yata siya. Hindi na naglakas loob si Ruelito na sumilip pa ng malinaw. Sapat na ang makita niyang may puting tela na iniangat mula sa bangka at ang mga tao sa gilid ay sabay-sabay na at napakurap. Hindi man niya nakikita ang mukha. Alam niyang katawan iyon ni Don Severino. May boses na umalingaw-ngaw, galing sa pulis na medyo bata pa. Nakasuot ng nameplate na Inspec Coronel. "Mga kababayan, paki-giveaway lang po. May aksidente pong naganap kagabi. Sa paunang investigasyon, posibleng nadulas at nahulog sa tulay ang biktima." Nadulas. Parang kamaong tumama sa sikmura ni Ruelito ang salitang iyon. Alam niyang hindi totoo. Alam niyang may tumulak. Alam niyang may anak na nakaingin lang. Pero sa harap ng mga tao, nadulas lang ang lumalabas. Grabe, ang yaman-yaman na sa ilog pa pala ang bagsak. Bulong ng isang lalaki sa tabi niya. "Yun ba yung Don na laging dumadaan?" tanong naman ng isa.
Kawawa naman, matanda na, naglalakad pa siguro mag-isa kagabi. Hawak ang sako na paatras si Ruelito. Pakiramdam niya, kahit anong lakas ng sigaw niya sa loob, walang makakarinig. Sa isip niya, paulit-ulit na nagdidikdik ang tanong. Sasabihin ko ba? Kaya ko bang sabihin? May maniniwala ba sa basurerong bata? Hoy Ruel! Tawag ni Aling Babeth mula sa lugawan na ngayon ay puno rin ng nakikichismis. Dito ka nga sandali. Lumapit siya, mabigat ang paa. O, Mang Babeth? Narinig mo na? Tanong nito. Nakapamaypay, halatang gulat. Yung Don na bilyonaryo? Siya raw yung nahulog kagabi. Nakita raw ng ilang gwardiya ang sasakyan niya, pero wala raw ibang sakay. Baka daw naglakad mag-isa sa tulay, tapos nadulas. Napakagatlabi si Ruelito. Mang Babeth, kung sakali po, halimbawa lang po, may batang may nakita kagabi. Dapat po bang sabihin niya sa mga pulis? Napatingin sa kanya si Aling Babeth. Biglang lumalim ang tingin. Ano naman ang nakita ng batang yon? Tanong nito, maingat ang tono. Naglalakad po? Palusot ni Ruelito. Nanginginig pa ang boses. Halimbawa, may nakita siyang nag-aaway sa tulay? Tapos may nahulog. Namilog ang mata ni Aling Babeth. Agad na tumingin sa paligid. Ruel, makinig ka, bulong nito. Halos dikit na sa mukha niya. Ang ganitong bagay, delikado. Lalo na kung mayaman at makapangyarihan ang sangkot. Kahit sabihin mong nakita mo, kaya kanilang palapasing sinumaling. Pero, Mang Babeth, ayos ka lang na buhay, di ba? Putol nito, seryoso ang boses. Nakahinga ka pa? Nakakain ka pa kahit papaano? Minsan mas mabuting tumahimik na lang. Hindi lahat ng laban para sa atin. Parang tuluyang binuhusan ng malamig na tubig si Ruelito. Gusto niyang sumigaw ng hindi tama yon, pero namuulang iyon sa lalamunan niya. Naramdaman niyang nagiinit ang sulok ng mata niya, pero pinigilan niyang umiyak. O kain ka na muna, dagdag ni Aling Babeth. Pilit pinapawi ang bigat ng sinabi. Nilagyan nito ng lugaw ang isang mangkok at iniabot sa kanya. Baka hindi ka pa kumakain. Inabot niya ang mangkok, pero parang wala siyang panlasa. Sa bawat subo, ang nasa isip niya ay hindi bigas, kundi alon ng ilog at sigaw ni Don. Pagbalik niya sa gilid ng tulay, napansin niyang may kumikislap sa sahig, malapit sa barandilyang pinaghulugan. Natatakpan ito kanina ng paa ng mga tao at ng tubig ulan, pero ngayong medyo natuyo na ang bahaging iyon, mas malinaw na ang kinang. Dahan-dahan siyang lumapit. Luminga muna sa paligid. Abala pa rin ang mga pulis at rescuer sa baba. Marami pang tao ang nanonood. Walang nakapansin sa kanya. Nako, ano na namang pasura to? Bulong niya. Pero nagbago ang tono nang makita kung ano iyon. Isang maliit na pendant, kulay pilak, may ukit na letrang SA sa gitna. May konting tama sa gilid, pero halatang mamahalin. At higit sa lahat, pamilyar ito. Iyon mismo ang laging nakasabit sa leeg ni Don Severino tuwing nakikita niya sa sasakyan. Parang huminto ang mundo ni Ruelito. Dinampot niya iyon nang nanginginig ang daliri. Sa sandaling iyon, parang naramdaman niyang biglang lumapit sa kanya ang alaala ng matanda. Yung tingin nito kanina, bago pa man ang gabing iyon sa ilalim ng tulay. Parang may tahimik na pakiusap na iniwan. Shh! Bata, anong pinupulot mo riyan? Sigaw ng isang pulis na dumaan sa likod. Nagunat si Ruelito, agad isinara ang palad, itinago sa kamao ang pendant. Wala po, sir. Bote lang sana, wala naman po. Tinapik lang siya ng pulis sa balikat. Huwag kang masyadong lalapit dito ha. Delikado to. Umalis ka na muna, maglaro ka na lang sa kanto. Tumango-tango siya at dahan-dahang lumayo. Hindi siya tumakbo. Nakayuko lang siyang naglakad pabalik sa ilalim ng tulay. Hawak pa rin ang sako sa isang kamay at sa kabila mahigpit na nakakuyom ang lihim na ebidensya na hindi alam ng pulis, ng mga usisero, ni Rafael, ni Marco na may nakapulot. Pagdating sa marong-barong, agad niyang hinanap ang lumang kahon sa ilalim ng papag, yung pinaglalagyan nila ng piraso ng dip, tansan at mga bato na sa kung anong dahilan, pinili niyang itago sa halip na ibenta. Dahan-dahan niyang binuksan iyon, nilagay sa pinakailalim ang pendant at tinakpan ng lumang panyo. Anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Mira. Napansin siyang nakaluhod sa sahig.
Wala, ate. Mabilis niyang sagot. Inilapat agad ang takip ng kahon. May itinabi lang akong mahalagang bagay. Tingin ko nga, marami kang itinatabi. Sabi ni Mira, nakamasid sa kanya, hindi na nag-usisa pa. Ingatan mo yan. Baka balang araw, yan ang magpabago ng buhay mo. Hindi alam ni Ruel to kung dapat ba siyang matakot o kumapit sa sinabi ng ate niya. Pero nang gabing iyon, bago siya matulog, hinawaan niya ang gilid ng papag kung saan nakatago ang kahon. Sa isip niya tahimik siyang nangako na kung darating ang araw na kaya na niyang magsalita, hindi siya mananatiling basurerong bata na tagamasid lang. Magiging boses siya para sa matandang bilyonaryong nakita niyang tinulak sa dilim. At para sa konsensyang matagal na ring nilulunod ng ilog sa ilalim ng tulay. Lumipas ang mga taon na parang ilog na tuloy-tuloy ang agos sa ilalim ng tulay. Ang batang kinain ng takot at sikreto ay unti-unting naging binatilyong sanay na sa bigat ng mundo, pero hindi pa rin sanay sa bigat ng konsensya. Sa bawat paggising ni Ruelito, naroon pa rin ang alaala ni Don Severino na bumabagsak mula sa tulay, at ang pendant na nakatago sa lumang kahon sa ilalim ng papag ay parang maliit na apoy na ayaw mamatay. Nagdadalaga na si Mira. Mas bihira na itong maglako ng sampagita sa kalsada at mas madalas nang naka-apron sa maliit na grocery ni Mang Tenorio sa kanto. Doon siya tinanggap bilang tindera, kapalit ng maliit na sahod at libreng tira-tirang gulay na pwedeng iuwi. Si Ponsoy naman, kahit paminsan-minsan pa rin ang inom, ay napipilitan ng maghanap ng on-call na trabaho sa kargahan ng palengke para lang may maipangdagdag sa kaunting kita. Isang hapon, habang buhat ni Ruelito ang 2 sako ng bote papunta sa junk shop, sinabayan siya ng boses na hindi niya inaasahan. Ang bigat niya na. Ilang taon ka na ba, iho? Nilingon niya si Sir Jerome, yung lalaking madalas yan nakikita sa tapat ng barangay hall na nagtuturo sa mga batang hindi nakakapasok sa formal na eskwela. May dala itong bag na punong-puno ng papel at lumang libro. 14 po, sagot ni Ruelito. Pinapahinga ang balikat. Pero matagal na po akong namumulot. Kaya na po to. Napatingin si Sir Jerome sa mga kamay niyang may kalyo na, sa payat na braso. At sa mata niyang parang mas matanda pa sa edad. Nakita na kitang ilang beses na nakasilip sa gate ng eskwelahan, sabi ng guro. Nakangiti pero may lungkot. Gusto mo bang pumasok? Napayuko si Ruelito. Gusto po, pero wala naman po kaming pera. Tsaka matanda na po yata ako para magsimula sa grade 1. Umiling si Sir Jerome. Walang matanda sa gustong matuto. May night high school program ang barangay. Alam mo ba? Pwede kang mag-enroll. Basta handa kang maglinis ng classroom at tumulong sa mga gawain. Iyon ang kapalit ng matrikula. Parang may kumalabit sa puso ni Ruelito. Night high school? Oo, kumpirma ni Sir Jerome. Magaling ka magmasid, di ba? Nakikita kita kung paano ka tumitig sa mga tao, sa kalsada, sa paligid. Ang mata ng taong ganyan? Sayang kung hindi matuturuan kung paano basahin hindi lang ang mukha ng tao, kundi pati ang mga batas na dapat nagpoprotekta sa kanila. Nagtama ang tingin nila. Parang sinilip ni Sir Jerome ang tagong lihim sa dibdib ni Ruelito. Hindi niya binanggit ang tulay, ang ilog, ang krimen, pero parang nabasa na ng guro na may mas malalim pa sa likod ng katahimikan niya. Pag-isipan mo, dagdag ni Sir Jerome sabay abot ng lumang flyer. Enrollment sa susunod na buwan. Kung papayag kang magwalis, magmop at mag-ayos ng armchair gabi-gabi, tutulungan kitang makapasok. Kinagabihan, hawak ni Ruelito ang flyer habang nakaupo sa papag. Nasa gilid niya si Mira, nagtatapal ng butas sa lumang damit. Mag-aaral ka? Tanong ni Mira nang mabasa ang laman ng papel. Night high school? Ruel, paano ang pamumulot mo? Paano ang junk shop? Pwede pa rin naman akong mamulot sa umaga. Paliwanag niya, puno ng pag-asa ang boses. Ate, naaalala mo yung sinabi mo dati? Na baka balang araw, may itinatago akong bagay na magpapabago ng buhay ko.
Tumango si Mira, nakatitig sa kanya. Hindi lang pendant yon ate, patuloy ni Ruelito. Hindi tuwirang binabanggit ang lihim. Siguro, ito na yon. Kung mag-aaral ako, baka dumating ang araw na may makikinig na sa totoo. Totoo? Ulit ni Mira nakakunot noo. Totoo tungkol saan? Sandaling natahimik si Ruelito. Totoo tungkol sa mga taong nadudulas daw sa tulay, pero hindi naman talaga nadudulas. Matagal nang kutob ni Mira na may nakita ang kapatid noong gabing nagkagulo sa tulay. Pero pinili niyang huwag tilitin. Ngayon mas malinaw sa kanyang may dinadala itong mabigat. Kung iyan ang gusto mo, malumanay niyang sagot. Sasamahan kita mag-enroll. Kahit mahirap, kahit kulang pera, mas mahirap kung habang buhay kang pinagmumultuhan ng alam mong hindi mo nasabi. Dumating ang araw ng enrollment. Sa maliit na opisina sa likod ng barangay hall, pumirma si Ruelito sa logbook gamit ang ballpen na pinahiram ni Sir Jerome. Parang kung anong linya ang tinawid niya mula sa pagiging basurerong bata na taga-masidlang papunta sa pagiging estudyanteng may pangarap. At nagsimula ang bagong rutina niya. Umaga sa basura, gabi sa eskwela, sa night high school, hindi tulad ng nakikita niya sa TV ang mga kaklase niya. May karpinterong gustong matutong magbasa, may labandera, may jeepney barker, may tindera. Isa sa mga nakaukit agad sa isip niya ay si Lira. Payat, maamo ang mukha, laging may dalang bilaon ng kakanin bago pumasok. Late na naman ako, hingal nito isang gabi. Kakapasok lang sa silid, habang si Sir Jerome ay nagsusulat sa pisara tungkol sa karapatan at responsibilidad. Mas mabuti ng late kaysa hindi dumating, biro ni Sir Jerome. Umupo ka na, Lira. Mamaya mo na ibenta ang sapin-sapin mo sa mga kaklase mo. Natawa ang buong klase. Umupo si Lira sa bakanting upuan sa tabi ni Ruelito. Naamoy niya ang malinamnam na gatas at niyog mula sa mga kakanin nito. Uy, badi ni Lira, nakangipi. Ikaw yung laging nakatingin sa labas ng bintana. Ano bang lagi mong hinahanap doon? Napahiya si Ruelito. Wala, sanay lang ako magmasid. Mahilig ka sa krimen, no? Biro ni Lira. Tinuturo ang nakasulat sa notebook niya. Puro underline sa salitang katarungan, batas at hustisya. Kanina pa kita napapansin. Tuwing may topic na tungkol sa mga kaso, parang gusto mong lamunin ang chalk sa sobrang focus. Napangiti si Ruelito kahit paano. Siguro gusto ko lang maintindihan kung bakit may mga masamang bagay na nangyayari sa mabubuting tao. At kung bakit may mga masamang tao na parang hindi man lang napaparusahan. Ang lalim mo, sabay tawa ni Lira. Sige, friend na kita. Pag sumikat kang abogado balang araw, wag mo akong kakalimutan ha. Libre akong pakakanin sa hearing. Sa harap ng klase, ipinapaliwanag ni Sir Jerome kung paano gumagana ang sistemang panghukuman. Pulis, investigasyon, piskal, korte. Sa bawat salitang ebidensya, parang naramdaman ni Ruelito ang bigat ng pendant na iniwan niya sa kahon. Sa bawat salitang testigo, parang tumitibok ng mas mabilis ang puso niya. Isang gabi, matapos ang klase, pinigilan siya ni Sir Jerome sa labasan. Ruen, sandali, wika nito. Napapansin ko, ang lalim ng interes mo sa mga kasong dinidiscuss natin. May pinagdaanan ka ba? Kinagat ni Ruelito ang loob ng piski niya bago sumagot. Wala naman po. Gusto ko lang pong maintindihan kung paano nagkakaroon ng hustisya. Kung ganon, ani Sir Jerome, may irerekomenda ako sa'yo. May hinugot itong papel mula sa bag. Isang poster ng libreng seminar na inorganisa ng NGO na Bantay Katuwiran. May seminar dito tungkol sa mga kaso ng mahihirap na nabiktima ng mga may impluensya. Paliwanag niya. Magle-lecture ang isang abogada, si Attorney Noreen Valera. Isa siya sa mga pinakamatapang na kilala ko. Kinausap ko na siya tungkol sa'yo. Sa akin po, gulat ni Ruelito. Bakit po? Dahil hindi normal sa isang binatilyo na ganyan kalalim mag-isip tungkol sa krimen at katotohanan. Sagot ni Sir Jerome, nakatitig sa kanya. At dahil pakiramdam ko, may hinahanap kang paraan para makapagsalita kahit hindi mo pa kayang sabihin ang diretsahan. Pumunta ka sa seminar, walang bayad. Baka doon ka makahanap ng kasagutan kung ano ang gagawin mo sa mga alam mong hindi alam ng iba.
Napahawak si Ruelito sa bulsa niya kung saan parang ramdam niya ang bigat ng susi ng kanilang barong-barong. Ang susi patungo sa kahon na naglalaman ng pendant ni Don Severino. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may tanong siyang bumulong sa sarili niya, hindi bilang batang basurero, kundi bilang binatilyong nagigising sa isang mas malawak na laban. Panahon na ba para dahan-dahan kong buksan ang kahon? Hindi agad nakatulog si Ruelito nang gabing ipinakita sa kanya ni Sir Jerome ang poster ng seminar. Nakadikit iyon ngayon sa dingding ng kanilang barong-barong, pinapahigpitan ng pinitpit na bote at lumang thumbtack. Sa ilalim ng logo ng Bantay Katuwiran, nakalagay ang pangalang Attorney Noreen Valera at ang pamagat ng talk, boses ng mahihirap sa harap ng may kapangyarihan. Sa tabi ng papag, nakabukas ang lumang kahon. Nasa palad niya ang malamig na pendant, yung may ukit na SA na ilang taon na niyang lihim. Kahit ilang beses niya na itong tinitigan, hindi pa rin nawawala ang taba sa dibdib niya. Anong balak mo riyan? Tanong ni Mira, nakaupo sa paanan ng papag, nagtatali ng buhok. Hindi ko po alam, tapat na sagot ni Ruelito. Parang kapag dinala ko to, may babaguhin akong hindi na pwedeng ibalik sa dati. Ruel, malumanay ang boses ni Mira. Hindi naman naging maayos ang dati, di ba? Noon pa man, hindi ka na mapakali. Araw-araw, bit-bit mo tong sikreto. Baka oras na para may ibang sumalo. Paano kung walang maniwala? Nanginginig na tanong niya. Basurero lang ako, ate. Tapos lalapit ako sa abogado. Sasabihin kong may pinatay na bilyonaryo sa tulay. Tapos yung anak niya ang may pakana? Parang pelikula lang. Huwag mong maliitin yung nasaksihan mo. Sagot ni Mira. Ikaw ang nakakita. Hindi ka imbento. Tsaka, hindi ka na lang basurero. Estudyante ka na. At balang araw, baka mas higit pa. Umiling si Ruelito. Pero hindi para tumanggi. Para lang itaboy ang takot. Sa kanya marahang isinuot sa tali ng luma nilang bag ang pendant, ibinulsa at nagpasya. Pupunta ako sa seminar, ate. Mariin niyang sabi. Kung doon pa lang walang mangyayari, hindi ko na alam. Pero susubukan ko. Sabado ng hapon, puno ang maliit na function hall sa munisipyo. May mga plastik na upuan, maingay ang electric fan at amoy photocopy paper ang paligid. Magkakatabi ang iba't ibang muka. May nanay na may kasamang anak, may construction worker, may senior citizen na may dalang envelope ng mga papeles at ilang kabataang tulad ni Ruelito na halatang kabado. Uy, andito ka pala! Bati ni Lira, kumakaway habang bitbit ang bilao ng kakanin. Ako yung in charge sa merienda, sabay tawa. Side job ko to, sabi ni Sir Jerome. Baka daw ma-inspire ka rito. Sinabihan ka rin pala niya, sagot ni Ruelito. Hindi maitago ang ngiti kahit kinakabahan. Oo, gusto ko lang makinig. Teka lang, may free sapin-sapin ka dapat? Sabi ni Lira, nagkuha ng isang piraso at iniabot sa kanya. Para tumapang ka, mukha kang lalaban eh. Hindi na nakatanggi si Ruelito. Tumango siya at umupo sa upuan sa ikalawang hanay. Ilang sandali pa, tumigil ang bulungan nang pumasok ang babaeng naka-dark blue blazer, nakasalamin at may dalang makapal na folder. Ito na si Attorney Noreen Valera. Matapang ang tindig ni Attorney Noreen pero hindi nakakatakot. Parang galing siya sa mundo ng korte pero hindi naligaw sa mundo ng mga kagaya nila. Pagharap niya sa kanila, hindi mataas ang tingin, diretsyo, pantay. Magandang hapon, panimula niya. Ako si Noreen, abogada. Pero bago ako naging abogada, anak muna ako ng tindera sa palengke. At bago ako natutong magbasa ng batas, natutunan ko munang makinig sa kwento ng mga hindi pinapakinggan. Napatingin si Ruelito. May kung anong kumalabit sa loob niya sa linyang iyon. Sinimulan ni Attorney. Noreen ang lecture, mga kwento ng kaso ng mga jeepney driver na napagbintangang magnanakaw, mga asawa ng OFW na naagrabyado sa lupa, mga bata na naipit sa gulo ng mga opisyal. Sa bawat larawan na ipinapakita niya sa proyektor, sa bawat dokumentong binabanggit, paulit-ulit ang isang tema, may hirap na nasapawan ng pera at kapangyarihan. Sa maraming kaso, anya, may ebidensyang nawawala, may testigong napapatahimik, at may katotohanang tinatakpan.
Pero kahit ganon, may ilan pa ring lumalaban. Minsan, isang testigo lang. Minsan, isang pirasong bagay lang. Pero kung totoo at handang tumindig ang may hawak, kayang guluhin ang sistemang akala nila hindi natitinag. Parang biglang lumaki ang bigat ng bagay sa bulsa ni Ruelito. Napahawak siya sa pendant. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya, direktang sa kanya nakatingin si Ate Noreen. Matapos ang lecture, nagbukas ito ng open forum. May ilan na agad nagtaas ng kamay. Isang ale na iniwan ng asawa. Isang kuya na may kapatid na na-frame up sa droga. Isang lolo na ninakawan ng lupa. Isa-isa silang pinapakinggan. Walang pag-iwas, walang pagmamadali. Nasa hulihan si Ruelito, nakikipaglaban sa sarili kung magtataas ba ng kamay o hindi. Napansin iyon ni Lira na nakaupo sa tabi niya. Hoy, bulong ni Lira. Bahagyang tinutusok ang tagiliran niya. Kanina ka pa kumakapa sa bulsa mo. Para kang may granada riyan na di mo alam kung pasasabugin mo o hindi. Napakagat labi si Ruelito. Lira, pag sinabi ko to, baka magbago ang buhay ko. Baka magbago rin ang buhay nyo. Ano naman ngayon? Nakangiting seryoso ang sagot nito. Mas gusto mo ba yung buhay na puro kaba at bangungot? Mas nakakatakot yata yon? Napapikit si Ruelito sandali. Pagmulat niya, parang gumalaw mag-isa ang kamay niya. Tinaas niya ito, dahan-dahan pero buong lakas ng loob. Yes, iho? Tawag ni Ate Noreen, nakatingin sa kanya. May gusto ka bang itanong o ikuwento? Tumayo si Ruelito. Nanginig ang tuhod. Ramdam niya ang tingin ng mga tao sa paligid. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako sigurado kung tanong to o kuwento. Panimula niya. Garalgal ang boses. Pero matagal na po akong may alam sa isang nangyaring krimen. At ako lang po ang nakakita. Nagbulungan ng mga tao. Nilingon siya ni Lira. Pero hindi na nakangiti ngayon. Seryoso na. Handang sumalo kung sakaling mabasag siya sa gitna. Pwede ba kitang makausap mamaya ng mas tahimik? Mahinahon pero mabigat ang tanong ni Ate Noreen. Para hindi natin maapektuhan ang ibang gustong magtanong. Tumango si Ruelito. Opo. Pagkatapos ng programa, nang halos wala ng tao sa hall, nanatili si Ruelito sa isang sulok. Hawak ang strap ng bag niya. Lumapit si Lira, dala pa rin ang bilao pero kalahati na ang laman. Gusto mo samahan kita? Tanong nito. Hindi ako aalis hanggat hindi ka tapos magsalita. Sige, sagot ni Ruelito. Hindi na nagkunwaring kaya niya mag-isa. Lumapit sa kanila si Ate Noreen kasama ang dalawang staff ng Bantay Katuwiran. Isang lalaking nasa 30, si Kuya Joel, at isang babaeng may hawak na notebook, si Ate Faye. Ako si Noreen, alam mo na yon. Pakilala nitong muli, mas malumanay na ngayon ang tono. Anong pangalan mo? Ruelito po, sagot niya. Pero Ruel na lang po. Okay, Ruel. Ani Apori. Noreen, anong krimen ang sinasabi mo? At anong kinalaman mo ron? Hindi agad siyang sumagot. Sa halip, marahan niyang binuksan ang bag, dinukot ang pendant at inilatag sa lamesa sa pagitan nila. Kumislap ito sa ilaw ng fluorescent lamp. Simple pero kapansin-pansin. Nakita ko po yang mahulog sa sahig ng tulay. Ilang minuto pagkatapos itulak sa ilog ang may-ari niyan. Humihikbing paliwanag ni Ruel. Matagal na po. Ilang taon na. Sumeryoso ang mukha ni Attorney. Noreen, dinamput niya ang pendant at sinuri. S.A. Binasa niya. Saan nangyari to? At sino ang sinasabing may-ari? Sa tulay po malapit sa amin, sagot ni Ruelito. Nanginginig pero tuloy-tuloy na. Si Don Severino Almeda. Bilyonaryo po. Sabi sa balita, nadulas daw. Pero hindi po totoo yon. Nakita ko po. Si Marco ang tumulak. Inutusan siya ng anak. Si Rafael. Nandoon na ako sa ilalim. Ako lang po ang nakakita. Parang biglang lumamig ang hangin. Napatingin si Kuya Joel kay Attorney Noreen. Saka mabilis na nilabas ang cellphone. Tila may tinitingnan. Si Ate Faye naman, nagsusulat na. Bawat salitang binibitawan ni Ruel ay nilalagyan niya ng petsa, oras at lugar. Ruel, maingat na tanong ni Attorney Noreen. Ilang taon ka nang tahimik tungkol dito? Mahigit 5 o 6 na taon na po, sagot niya. Halos hindi makatingin sa mga mata ng abogada. Bata pa po ako noon, basurero. Wala pong maniniwala. Natakot ako sa pulis, sa mayaman, sa lahat. Huminga ng malalim si Attorney Noreen. Naalala mo pa ba ang mga detalye? Oras, panahon, kung umuulan ba anong suot nila?
Parang bumukas ang gripo ng alaala sa loob ni Ruelito. Ikinuwento niya lahat. Ang tunog ng preno, ang itim na sasakyan, ang baston ni Don, ang linya ni Rafael na matagal ka na naming dapat pinalaya sa paghihirap. Ang tulak ni Marco, ang malakas na splash, ang sigaw, ang umagang puno ng nadulas sa balita. Habang nagsasalita siya, hindi siya pinutol ni Anthony Noreen. Paminsan-minsan lang itong magtatanong, saan ka noon nakapwesto? Gaano ka kalapit? May ibang sasakyan bang dumaan? Lahat ng yon, sinagot niya ng tapat, kahit paminsan ay napapahinto siya sa sobrang bigat. Pagkatapos, tahimik na sandali ang sumunod. Tanging kaluskos ng ballpen ni Ate Faye ang maririnig. Alam mo ba, mahinahong sabi ni Anthony, Noreen, habang hawak muli ang pendant, na sa mga lumang news article, madalas suot ni Don Severino ang pendant na may inisyal na ganto, S.A. Severino Almeda. Regalo raw ng asawa niya bago ito namatay. Nanlaki ang mata ni Ruel. Talaga po, tumango si ating Noreen. At alam mo rin bang maraming nagtaka noon sa bilis ng pagsasara ng kaso. Pero dahil nadulas ang opisyal na report, wala nang sumunod na investigasyon. Tumayo si Kuya Joel, Ma'am, may mga lumang kopya tayo ng case file sa opisina. Nire-request dati yon ng ulang empleyado ni Don. Pero walang naglakas loob mag-push through. Dahan-dahang ngumiti si ating Noreen. Hindi masaya pero matibay. Ruel, sa ngalan ng Bantay Katuwiran, maraming salamat sa paglapit. Hindi kita pipilitin, pero gusto kong malaman mo, may pwede pa tayong gawin. Anong pwede po? Halos bulong na tanong ni Ruelito. Una, paliwanag ni Attorney Noreen. Aaralin namin ang case file. Titingnan namin kung anong mga butas, anong mga pirma, anong mga pulis ang sangkot. Pangalawa, i-offer namin sa iyo ang legal at psychosocial support. Kasi hindi madali maging testigo laban sa mayaman. Tumitig siya kay Ruel. Kung handa ka, pwedeng nating subukang buksan muli ang kaso sa tamang paraan. Hindi sa chismis, hindi sa galit, kundi sa ebidensya at testimonya. Sumingit si Lira na mula kanina'y tahimik lang na nakikinig. Ruel, di ba yan ang matagal mo nang gustong mangyari? Na may makinig sa'yo? Nag-init ang mata ni Ruel. Hindi niya napigilang mapaluha. Oo, sagot niya. Paos. Pero natatakot pa rin ako. Inaamin mong natatakot ka, sagot ni Atty. Noreen. Ibig sabihin hindi ka mangmang sa bigat ng laban. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May NGO, may mga tulad ni Sir Jerome, may mga tulad ni Lira, at may isang matandang bilyonaryo na siguro, kung nabubuhay pa, ito rin ang gugustuhin. Tumango si Kuya Joel. Ma'am, kaya natin to. Hindi bukas, hindi mabilisan. Pero kaya. Sa loob ng munting function hall na yun, sa harap ng ilang lamesa at plastik na upuan, isang desisyon ng linatag, sisimulan ng Bantay Katuwiran ang tahimik pero matinding proseso para subukang buksan muli ang kaso ni Don Severino Almeda. At sa pinakasentro nito, hindi isang politiko o korporasyon ang sandigan, kundi ang boses ng isang dating basurerong bata at ang isang maliit na pendant na ilang taon niyang iningatan bilang lihim ng tulay at ng konsyensyang ayaw ng manahimik. Mula nang makausap ni Ruelito si Attorney Noreen, parang umikot sa ibang direksyon ang mundo niya. Sa umaga, pamumulot pa rin ng bote at pagpapasan ng sako. Sa gabi, klase, lecture. At minsan ay tahimik na pag-uusap sa maliit na opisina ng Bantay Katuwiran. Ang dating lihim na kinukulong niya sa dibdib, unti-unti na niyang binabahagi sa tamang tao, sa tamang paraan. Pero kung may bahagi ng mundong gumagaan, may isa namang panig na nagsisimulang kumulo. Sa mataas na gusali ng Almeda Holdings, sa pinakataas na palapag, dinig ang dagundong ng boses ni Rafael sa loob ng opisinang aircon. Anong ibig mong sabihin? May NGO na nagtatanong ulit tungkol sa kaso ni Papa? Singhal niya, nakatayo sa harap ng mesa, hawak ang isang folder na puno ng photocopy ng lumang dokumento. Nakangiting pilit si Pia Lozano, ang sekretaryang maraming alam sa galaw ng kumpanya. Sir, discreet lang naman po ang source ko, paliwanag nito. May nag-request daw ng kopya ng death certificate at police report sa munisipyo. Pangalan ng NGO, Bantay Katuwiran, at may nabanggit na testigo raw, batang galing daw sa ilalim ng tulay. Batang ano? Nanlilisik ang mata ni Rafael.
May nasasangkot na namang batang kalye sa buhay ko? Hindi ba sapat na pinalaya ko na yang mga yan sa konsensya ng tatay ko? Tahimik sa isang sulok si Marco. Nakatayo, nakahalukit-kip, nakamasid sa bawat galaw ng amo niya. Hindi siya sanay makakita kay Rafael na ganito kanerbyoso. Pero ngayon, halata ang panginginig sa kamay nito. "Sir," singit ni Marco, "baka naman chismis lang yan. Ang dami ng taon ang lumipas. Sino pang maniniwala sa isang bata na biglang susulpot? Lalo na kung basurero lang. Hindi na ako umaasa sa chismis lang, Marco." Sagot ni Rafael, mariin. Hindi basta-basta lumalabas ang pangalan ng kumpanya sa mga NGO na yan kung wala silang inaamoy. At yang mga ganyan, mahilig sa publicity. Isang maling hakbang natin, headline tayo bukas. Napatingin siya kay Pia. "Alamin mo lahat tungkol sa NGO na yan. Sino ang ulo? Sino ang mga abogado? Sino ang mga donor? At higit sa lahat, hanapin mo kung sino ang tinatawag nilang testigo." "Oo po, sir." Mabilis na tugon ni Pia, sabay labas ng opisina, hawak ang cellphone. Pagkasara ng pinto, tumingin si Rafael kay Marco. "Panahon na para kumilos ka ulit," malamig nang sabi. "Hindi pwedeng basta may batang makakapagpagulo ng buhay ko." "Anong gusto niyong gawin ko, boss?" Diretso ang tanong ni Marco, walang emosyon. "Alamin mo muna kung sino siya. Saan nakatira? Sino ang kausap?" Sabi ni Rafael. "Hindi ko sinasabing may gawin kang sobra. Pero siguraduhin mong maiintindihan niya na minsan mas mabuting manahimik na lang ang mga taong katulad niya." Samantala, sa barangay, hindi agad napansin ni Ruilito ang pagbabago. Ang alam lang niya, medyo mas madalas niya nang nakikipang may mga nakaparadang bagong motor malapit sa tulay, mga lalaking nakaupo, naninigarilyo, nangatingin kung minsan sa direksyon ng mga barong-barong sa ibaba. "Napapansin mo ba yon?" Tanong ni Mira isang gabi habang nililigpit ang mga natirang gulay galing kay Mang Tenorio. "May mga mukhang bagong salta sa lugar. Hindi ko kilala pero para bang may hinahanap." "Oo nga po ate," sagot ni Ruel, pinagmamasdan mula sa siwang ng yero. "Pero baka makatambay lang." "Hindi ganyan ang tambay," sagot ni Mira, kunot noo. "Yung tambay, maingay. Yung mga yon, tahimik. At tahimik na tao ang madalas problema." Hindi niya sinalungat ang ate niya. Sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may kinalaman iyon sa seminar, sa pendant, sa kwentong sinimulan niyang ilabas mula sa dibdib niya. Isang gabi, matapos ang klase, naglakad si Ruelito pauwi. Walang kasama si Lira ngayon. Nauna na tong umuwi para magbantay sa nanay niyang may sakit. Ang kalsada ay tahimik. Tanging ilaw ng poste at ilang tricycle ang nagbibigay buhay sa gabi. Nang lumiko siya sa mas makipot na eskinita papuntang tulay, saka sila sumulpot, tatlong lalaking nakahudi, nakasandal sa pader, tila nag-aabang. Isa sa kanila, may malaking tattoo sa leeg na anyong ahas. Si Troy Galvez yon, taong narinig na lang ni Ruel sa bulungan. Sinasabing handler ng mga tauhan ni Rafael kapag kailangan ng maduming trabaho. "Uy," tawag ni Troy, lumapit ng dahan-dahan. "Ikaw si Ruel, di ba? Basurerong pinatilyo na biglang nag-e-eskwela sa gabi?" Kinabahan si Ruelito pero hindi niya pinakitang nanginginig. "Bakit niyo po ako kilala?" Maingat niyang tanong. "Naku, kilala ka ng marami," ngisi ni Troy. "Lalo na yung mga taong ayaw na sanang binubuhay ang mga lumang kwento. Ang galing mo daw magsalita sa seminar ha? NGO, abogado, kung sino-sino na kinakausap mo. Para kang artista." Parang may bumigat sa hangin. Napakuyom si Ruel nang kamao sa gilid ng shorts niya. "Wala po akong ginagawang masama." "Hindi naman namin sinabing masama," sabat ng isa pa. Humakbang palapit, sinadyang dapyuan ng balikat ang dibdib ni Ruel. Pero may mga bagay sa mundong to na mas magandang hindi na pinag-uusapan. Lumapit pa si Troy, halos dikit na sa mukha ni Ruel. Amoy alak ang hininga nito. Pero malinaw ang mata, hindi lasing, gising na gising. "Pakinggan mo ko, bata," malamig na sabi ni Troy. "Ang tulay, maraming kuwento. May nadudulas, may nalulunod, may napapabayaan. Pero bihira yung nakakapagsalita. Ikaw yung gustong maging bida eh. Pero tanong, kayang-kaya mo bang panindigan ang papel na pinasok mo? Paano yung ate mo? Yung tatay mong lasenggo? Sigurado ka bang kaya mong protektahan sila
kung magpatuloy ka. Parang may humawak na yelo sa batok ni Ruel. Gusto na niyang tumakbo, pero parang nakapako ang paa niya. Sa halip, sinubukan niyang sumagot kahit nanginginig. Hindi ko po sinasabing anuman. Wala pa pong kaso. Wala pa ngayon, putol ni Troy. Pero balita, binubuksan na. Ang mga ganyan nagsisimula sa kwento. Inaalabit ang mga tulog. Ang tanong, gusto mo bang magising ang mga taong mas mabangis kaysa sa ilog sa ilalim ng tulay? Ngumisi siya. Sa kamarahang tinapik ang pisngi ni Ruel. Isip-isip bata, minsan mas mabuti pang manahimik at mabuhay kaysa sumigaw at ilibing ang buong pamilya mo. Pagkatapos nun, naglakad silang tatlo palayo. Parang wala lang. Naiwan si Ruel sa gitna ng eskinita. Hingal, pawis, nanginginig ang kamay. Pag-uwi niya, hindi niya agad sinabi kina Mira at Ponsoy. Pero kinabukasan, diretso siya sa opisina ng Bantay Katuwiran. Binantaan ka? Mariing tanong ni Attorney Noreen. Nakakunot ang noo habang inaayos ang mga papeles sa mesa. Naroon din si Kuya Joel at Ate Faye. Seryoso ang mga muka. Opo, sagot ni Ruel, inalala ang bawat salita. Hindi nila binanggit ang pangalan ni Rafael, pero alam ko pong sa kanila galing. Hindi naman alam ng iba na pumunta ako sa seminar. Maliban sa mga tao ninyo, ni Sir Jerome, at siguro sa munisipyo na humawak ng kopya ng case file. Huminga ng malalim si Attorney Noreen. Hindi ako nagugulat, sabi niya. Kapag ginagalaw mo ang nakatagong dumi ng mayayaman, laging may susubok manakot. Pero Ruel, importante, ayaw kong mailagay ka sa mas malaking panganib. Ano pong ibig niyong sabihin? Nag-aalalang tanong ni Ruel. May partner kami sa pulisya, paliwanag ni Kuya Joel. Hindi lahat bulok. May mga kagaya ni Sergeant Kelvin Magsino. Halimbawa, bata pa, idealistiko. Siya ang tumutulong sa amin kapag kailangan ng security assessment. Pwede ka naming ilipat muna sa mas ligtas na lugar, kasama ang ate mo at tatay mo. Safe house? Tanong ni Ruel. Parang hindi makapaniwala. Parang sa pelikula? Hindi ito pelikula. Seryosong sagot ni Ate Noreen. At hindi joke ang pagbabanta sa'yo. Kung nagpadala sila ng mga tao para lang magpahiwatig, malamang susunod na ang mas matitinding galaw. Pumasok sa opisina si isang lalaking nakasimpleng polo at pantalon, hawak ang maliit na folder. Maaliwalas ang mukha pero matalim ang mata. Si Sergeant Kelvin. Ma'am, ako yung pinatawag nyo. Pakilala niya. Sabay abot ng kamay kay Ruel. Kelvin Magsino. Narinig ko na ang tungkol sa'yo, Ruel. Malakas ang loob mo. Mahina pero matibay na nakipagkamay si Ruel. Hindi po ako sigurado kung malakas lang o wala lang po akong choice. Lahat tayo may choice, sagot ni Kelvin. Ikaw pinili mong magsalita. Ngayon kami naman ang pipiliin protektahan ka. Sa sumunod na mga araw, mabilis kumilos ang NGO at si Sergeant Kelvin. Tahimik pero epektibo. Inayos ang dokumento para mailipat si Ruel, si Mira at si Ponsoy sa isang lumang bahay na pag-aari ng simbahan na ginawang pansamantalang tahanan ng mga testigong pinoprotektahan ng Bantay Katuwiran. Doon, may simpleng kwarto, may lock ang pinto, at may mga numerong pwedeng tawagan kapag may kakaiba. Si Ponsoy noong una nagreklamo, bakit pa kailangang gumulo ng ganito? Hindi ba pwedeng tahimik na lang tayo? Nakakahiya sa mga mayaman yan. Baka, pero napatahimik siya nang ipakita ni Ruel ang takot sa mata. At nang si Mira na mismo ang magsabi, Tay, ilang taon ang gulo sa loob si Ruel. Baka ito na ang paraan para matapos na. Huwag na natin siyang pigilan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na tahimik na lumalalim. Ang samahan ni Ruel at Lira. Sa tuwing dadalaw si Lira sa safe house, may dala itong kakanin at kwento. Akala ko, sa pelikula lang yung may safe house. Biro nito minsan. Inilalapag ang bilao sa mesa. Ngayon, parang nasa undercover mission na pala ako. Pasensya ka na, nadamay ka pa, sabi ni Ruel, nahihiya. Ano ka ba, sagot ni Lira. Nakangiti pero seryoso ang mata. Matagal na akong nadamay sa buhay mo. Mula nang una kitang makita sa night school. At hindi ako umaatras sa ganong klasing pagkakadamay. Sa mga gabing iyon, habang sa kabilang panig ng lungsod ay nagbabalak sina Rafael at Marco ng susunod na hakbang, dito naman sa maliit na safe house ay unti-unting tumitibay ang loob ng isang binatang basurero, ng isang working student.
ng isang idealistang pulis at ng isang abogadang hindi takot sumingit sa liwanag ng mga higanteng itinatago sa dilim. At kahit humihigpit ang panganib, nagsisimula ng buuin ni Ruelito sa isip ang isang imahe. Ang sarili niya, hindi na lang bilang saksi sa ilalim ng tulay, kundi bilang taong kayang tumindig sa harap ng korte at ipagsigawan sa wakas ang katotohanang matagal nang nilulunod ng ilog. Makalipas ang ilang linggo sa safe house, unti-unti nang nagkakaroon ng porma ang laban. Hindi na lang ito basta kwento ni Ruelito sa ilalim ng tulay. Nagiging kaso na ito sa papel. May case number, may kalaban, may posibleng hustisyang matagal nang ipinagdamot sa isang matandang bilyonaryo. Isang umaga, maagang dumating si Ate Noreen sa safe house. Hawak ang makapal na folder. Kasama niya sina Kuya Joel at Ate Faye, pati na rin si Sergeant Kelvin na naka-civilian pero may seryosong aura. Ruel, bungad ni Ate Noreen, diretso sa punto. Ito na, inihain na naming kahapon ang petition para i-reopen ang kaso ni Don Severino Almeda. Nakasama roon ang affidavit mo bilang bagong testigo at ang pendant na ebidensya. Tinanggap ng piskal. Ibig sabihin, hindi na ito basta tahimik na investigasyon lang. Officially, gumagalaw na ang batas. Parang may kumalansing sa loob ni Ruelito. Ibig sabihin po, malalaman na nila Rafael? Malalaman at malalaman din ng publiko. Sabat ni Kuya Joel, inilatag sa mesa ang kopya ng isang lokal na dyaryo. Nandoon sa front page ang headline, kaso ng bilyonaryong natula sa tulay, binubuksan muli. NGO, may bagong testigo. Halos hindi makapaniwala si Ruelito nang makita ang maliit na litrato sa gilid. Si Don Severino, naka-Amerikana, suot ang pendant na ngayon ay nasa kustodiya ng Bantay Katuwiran. Hindi nakalagay ang pangalan niyang Ruel, pero may nakasulat na isang dating batang basurero ang testigo. Hindi nakalagay ang pangalan mo para hindi ka agad matunton, paliwanag ni Ate Faye. Pero siyempre, hindi ibig sabihin na hindi sila susubok maghanap. Napatingin si Sergeant Kelvin, kaya lalong selyado ang seguridad dito. Bawal muna kayong lumabas ng walang abiso. Lalo ka, Ruel. Si Mira lang at si tatay mo ang pwedeng lumabas paminsan-minsan at may kasama dapat na tao namin. Okay lang po yon, sagot ni Ruel pagamat may pakas ng pangungulila sa labas. Namiss na niya ang tulay, si Aling Babeth, ang lugawan, ang mga ingay ng kalsada. Pero alam niyang hindi na siya simpleng tagamasid ngayon. Bahagi na siya ng bagyong siya mismo ang nagpatawag. Simula ngayon, dagdag ni Attorney Noreen, mag-iinsayo na tayo para sa posibleng hearing. Bago ka tumayo sa harap ng piskal, sa harap ng judge, dapat malinaw sa iyo ang bawat detalye. Hindi dahil mag-iimbento ka, kundi para hindi ka matinag kahit balikan ka nila. Balikan? Napalunok si Ruel. Paano po kung maliitin nila ako? Sasabihin nilang basurero lang ako, na baka nag-iilusyon lang o na binayaran ako ng foundation ninyo. Gagawin nila yon. Tapat na sagot ni Attorney Noreen. Gagawin nila ang lahat para buwagin ang kredibilidad mo. Lalo na kung magsesentro tayo sa isang bagay na matagal nang nailibing. Ang katotohanan na hindi nadulas ang ama nila, kundi may tumulak. Tahimik si Ruel sandali. Sumandig siya sa sandalyang yari sa kahoy. Huminga ng malalim. Handa na po akong marinig nila ang totoo, sabi niya sa huli. Matagal na pong sumisigaw sa loob ko yon. Pagod na akong ako lang ang nakakarinig. Umupo silang lahat sa paligid ng mesa. Inilabas ni Attorney Noreen ang isang diagram ng tulay. May marka kung saan nakapwesto ang sasakyan, kung saan nakatayo sina Don, Rafael at Marco, at kung nasaan si Ruel sa ilalim. Sige Ruel, sabi niya. Kuwentuhin mo ulit, pero sa paraang parang nasa witness stand ka na. Ako si Fiskal. Si Joel ang magiging abogado ng kabilang kampo. Si Kelvin at Faye, observers. Ready? Tumango si Ruel, kahit kimakabog na ang dibdib. Itinaas niya ang tingin, parang may invisible na hukom sa harap niya. Pakisabi sa record, malumanay ngunit matatag na tinig ni Attorney Noreen. Pangalan mo at kung ano ang ginagawa mo noong panahong iyon. Ang pangalan ko po ay Ruelito Santos, panimula ni Ruel, maingat sa bawat salita. Noong panahong pong iyon, nakatira po ako sa ilalim ng tulay bilang basurero. Nang gabing iyon, namumulot po ako ng bote at plastik
At nagkataong nasa gilid ako ng pundasyon sa ilalim ng tulay nang marinig ko pong huminto ang isang itim na sasakyan sa itaas. Habang nagkukwento siya, naglalaro sa isip niya ang eksenang ilang beses na niyang inulit. Pero ngayon, nilalagyan niya ng linaw, ng timestamp, ng direksyon. Ikinuwento niya ang pag-angat ni Don sa sasakyan, ang paghawak nito sa baston, ang pagtatalo nila ni Rafael. Ang linyang, matagal ka na naming dapat pinalaya sa paghihirap. Ang tulak ni Marco, ang sigaw, ang malakas na splash. Sa tuwing may gustong tubalon na emosyon sa boses niya, pinapakalma siya ni Attorney Noreen gamit ang kamay. Focus, bulong nito. Hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng umiyak sa totoong hearing. Pero ngayon, tinatrabaho natin ang backbone ng testimonya mo. Pagkatapos, lumipat sa papel si Kuya Joel. Mr. Santos, biglang tumalim ang tono ni Joel, ginagaya ang posibleng pang-uusig ng kabilang panig. Ikaw daw ay isang batang pasurero. Wala kang formal na edukasyon noon. Ano ang garantiya na tama ang nakita mo? Hindi ba pwedeng nagkamali ka lang ng interpretasyon? Malay mo, nadulas lang talaga ang matanda. Napakagatlabi si Ruel, pero sumagot siya gaya ng itinuro ni Attorney Noreen. Ang nakikita po ng mata, hindi pwedeng sabihing nadulas kung malinaw na may nagdulak. Matapang niyang sagot. Nakita ko pong parehong paa ni Don ay nasa lupa pa, nakahawak siya sa barandilya. Nasa likod niya si Marco, hawak ang braso niya. Sa lakas po ng pagkakabig niya, kitang-kita kong itinulak niya si Don papunta sa ilog. Hindi po yun simpleng dulas. Yun po ay tulak. Pero bata ka pa nun, kontra ni Joel, kunwari. At basurero lang. Wala kang training, wala kang lente, wala kang CCTV. Bakit dapat maniwala sa iyong hukuman? Umitim sandali ang paningin ni Ruel sa galit. Hindi kay Joel, kundi sa hakakang ito ang maririnig niya sa korte. Pero inalala niya ang turo ni Lyra isang gabi. Pag minamali ka, huwag mong lunuvin. Lunukin mo yung takot pero hindi yung dignidad mo. Bata po ako, oo, sagot ni Ruel. Hinahalo ang hiya at tapang. Basurero, oo, pero hindi po ibig sabihin noon na bulag ako. Bilang basurero, sa ilalim ng tulay, nasanay na po akong makita ang lahat. Kahit yung ayaw makita ng mga nakatira sa itaas. At kung hindi po sapat iyon, may hawak po akong pendant na nahulog sa mismong lugar at oras na pinag-uusapan. Pendant na pag-aari ni Don Severino na hindi po basta malalaglag sa tulay kung wala pong malakas na galaw na nangyari. Napahinto si Joel, sa kabahagyang ngumiti. Tumango si Attorney Noreen. Very good, wika nito. Iyan ang gusto kong marinig. Hindi pagiging arogante, kundi pagiging malinaw at matatag kahit minamaliit ka. Sumingit si Sergeant Kelvin, nakataas ang notebook. At huwag mag-alala, sabi niya. Habang pinapanday natin ang testimonya mo, gumagalaw din kami sa likod. May isa ng dating empleyado ng Almeda Holdings na nagpadala ng anonymous tip. Sinasabing peke ang ilang pirma sa internal memos tungkol sa aksidente. Kung mapapatunayan natin yon, mas lalakas pa ang kaso. May iba pang kakampi, dagdag ni Ate Faye. May mga dating staff ni Don na hindi magandang ang loob kay Rafael. Isa doon, si Pia, yung sekretarya. May nagparating na baka handa siyang magsalita kung mabibigyan ng proteksyon. Napasinghap si Ruel. Si Pia, siya po yung babaeng madalas kong nakikitang kasama ni Rafael sa mansyon dati. Yung laging may hawak na folder. Kung siya yon, malaking tulong yon, sabi ni Ate Noreen. Pero kailangan ng maingat na lapit. Ang ganitong laban, hindi sprint, marathon. At sa bawat kilometro, kailanang buo ang loob mo, Ruel. Sa gilid ng kwarto, tahimik lang na nakikinig si Mira. Hawak ang tasa ng kape. Pagkatapos ng mock hearing, nilapitan niya ang kapatid. Ang galing mo kanina. Bulong nito, may bakas ng luha sa mata. Hindi ko inakalang yung dati kong kapatid na takot sa kulog. Yun na yung magsasalita laban sa mga taong kayang bumili ng goong barangay. Napangiti si Ruel kahit pagod. Kinakabahan pa rin ako, ate. Okay lang, sagot ni Mira. Basta wag kang titigil.
At kahit anong mangyari sa korte, tandaan mo, hindi na ikaw yung batang tahimik sa ilalim ng tulay. Ikaw na yung batang pumili na tumayo sa gitna ng liwanag. Nang gabing iyon, bago matulog, tumayo si Ruel sa bintana ng safe house. Mula roon, tanaw niya ang malayong ilaw ng tulay kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na ganong kalinaw, natatakpan ng alon ng mga lumilipad na sasakyan at gusali. Pero ramdam pa rin niya ang ugong nito. Lumapit sa kanya si Lyra, dala ang maliit na styro cup ng kape. "Uy, testigo, biro nito, sabay abot lang tape. Huwag masyading seryoso, baka tumanda ka agad." Tumawa si Ruel, kaunti pero totoo. "Salamat, Lyra." "Alam mo," sabi ni Lyra, sumandal sa pader katabi niya, "kahit anong mangyari sa kaso, proud na kami sa'yo. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataong maging boses ng isang taong matagal ng tahimik. Ikaw, binigyan ka. Hindi aksidente yon." "Minsan nga naiisip ko," sagot ni Ruel, nakatingin pa rin sa tulay, "baka kaya hindi natuloy yung shelter na gustong ipatayo ni Don sa tabi ng tulay. Kasi mas malaki palang shelter ang gagawin niya sa loob ko. Shelter ng katotohanan. Shelter na mga batang tulad ko." Natahimik si Lyra sa pangumiti. "Ang lalim mo na naman. Pero sige, papasayan sa script pag ginawa ng pelikula ang buhay mo." Ngumisi rin si Ruel. Pero sa ilalim ng biro, sa ilalim ng takot, may isang katotohanang unti-unti na niyang tinatanggap. Lumampas na siya sa puntong pwede pa siyang umurong. At sa mga araw na darating, hindi lang pangalan ni Don Severino ang ihahawak niya sa korte, kundi pati pangalan ng lahat ng batang natulog sa ilalim ng tulay na piniling manahimik. Ngayon, siya na ang pipili at pinipili niyang magsalita. Umaga pa lang, mabigat na ang himpapawid sa harap ng gusali ng korte. May mga jeep at kotse na nagbababaan ng mga taong naka-long sleeves, nakabarong, nakabestida. Sa gilid, nag-uumpukan ng media. May mga kamera, mikropono at reporter na nag-aabang ng kahit anong pwedeng masakyang anggulo. Case of People of the Philippines versus Rafael Almeda and Marco Gil. Basang-basa ni Sergeant Kelvin ang heading sa papel habang sabay silang naglalakad ni Ruel papasok sa loob. "Huwag kang matatakot sa haba niyan, Ruel. Mas maikli pa rin yan kaysa sa mga taon na tiniis mong manahimik." Nasa kabilang gilid si Mira, mahigpit ang hawak sa bag na para bang doon nakasalalay ang buong buhay nila. Si Lyra naman, bit-bit ang maliit na notebook, parang estudyanteng hindi papayag na hindi makaopya ng notes. Sa pinakamahalagang leksyon, "Ready ka?" bulong ni Lyra kay Ruel bago sila pumasok sa courtroom. "Hindi," tapat na sagot ni Ruel, pilit na tawa, "pero pupunta pa rin ako." Sa loob ng courtroom, malamig ang aircon pero mainit ang titig ng mga tao. Sa tanan, nakaupo si Rafael, naka-dark suit, maayos ang buhok, pero halata ang puyat sa ilalim ng mata. Katabi niya ang high-profile na abogado na si Ate Romualdo Reyes, kilala sa pagdepensa sa mga makapangyarihan. Sa kaliwa niya, nakaupo si Marco, nakabarong, nakayuko, parang hindi sigurado kung saan ilalagay ang mga kamay. Sa kabilang panig, naroon sina Ate Norin, Kuya Joel, Ate Faye, at si Sergeant Kelvin na nakaupo sa likod, alerto ang tingin. Nang pumasok si Ruel sa courtroom, saglit na tumigil ang mga bulungan. May ilang kamera na gustong itutop sa kanya, pero agad sinalag iyon ng court security. "Bawal muna ang close-up, mga sir ma'am," wika ng sheriff. "Minor witness pa yan nung panahon ng krimen." Umupo si Ruel sa likod, pero alam niyang hindi magtatagal ay tatawagin siyang lumapit. Tumayo ang clerk of court at binasa ang kaso. Pagkatapos tumayo ang prosecutor at si Attorney Norin para sa opening statement. "Your Honor," panimula ni Attorney Norin, malinis ang boses. Matagal nang nakalibing sa papel ang kasong ito. Nakasulat bilang aksidenteng pagkadulas ng isang matandang lalaki sa tulay. Pero ngayong araw, magpapakilala kami ng testigong hindi kailanman tinanong noon. At ebidensyang hindi man lang hinanap. Hahayaan naming magsalita ang isang batang tanging ginawa lang ay mabuhay sa ilalim ng tulay.
pero nakita ang hindi nakita ng mga nagmamaneho sa ibabaw nito. Sumunod ang opening ni Attorney Reyes. Formal, pero may halong pangiinsulto. Your Honor, wika niya, hindi namin babastusin ang prosesong ito. Ngunit malinaw para sa amin na ang kasong ito ay muling pagbubukas ng sugat na matagal nang magaling at batay lamang sa salaysay ng isang dating basurerong bata na maaaring naghalo-halo na ang panaginip at katotohanan sa isipan. Napayuko si Ruel. Ramdam niya ang tusok ng salitang basurero na parang pambubura ng pagkatao niya. Pero naalala niya ang ensayong ginawa nila ni na Attorney Noreen. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng upuan. Prosecution, your first witness, sabi ng hukom sa bandang dulo. Isang babaeng nasa late 50s, seryoso ang muka, si Judge Ramirez. Tumayo si Attorney Noreen. Your Honor, we call to the stand Mr. Ruelito Santos. Parang huminto ang oras sandali. Tumayo si Ruel. Naririnig niya ang kabog ng puso niya sa tenga. Bawat hakbang papunta sa witness stand ay parang pag-akyat sa mismong tulay kung saan nagsimula ang lahat. Inilahad ng court aide ang Biblia para sa panunumpa. Hindi niya alam kung gaano katindi ang paniniwala niya, pero alam niyang may isang bagay na hindi dapat talikuran, ang katotohanan. Nangangako ba kayong sasabihin ang pawang katotohanan walang iba kundi ang katotohanan? Tanong ng clerk. Opo. Mahinahon pero malinaw ang sagot ni Ruel. Nangangako po ako. Umupo siya sa witness stand. Sa harap niya, si Judge. Sa kanan, si Rafael at Marco. Sa kaliwa, si Attorney Noreen. Nakatingin sa kanya na parang sinasabing, nandito lang ako. Pakisabi sa record ang buong pangalan mo at ang ginagawa mo ngayon. Panimula ni Attorney. Noreen, ang pangalan ko po ay Ruelito Santos, ani Ruel. Estudyante po ako sa Night High School at dati po akong namumulot ng basura sa ilalim ng tulay kung saan nahulog si Don Severino Almeda. Tahimik ang courtroom, tumango si Attorney Noreen. Ruel, maaari mo bang ikwento sa amin kung nasaan ka noong gabing namatay si Don Severino? Dahan-dahan, kinuwento ni Ruel ang lahat. Ang pamumulot ng bote, ang paghinto ng itim na sasakyan, ang pagtatalo ni na Don at Rafael. Ang presensya ni Marco, ang tulak, ang sigaw, ang pagmagsak sa ilog. Hindi na inulit ang buong rehearsal, pero bawat detalye ibiniwus niya sa tono ng taong sawa na sa pananahimik. Nakita mo ba ng malinaw kung paano nahulog si Don Severino? Seryosong tanong ni Attorney Noreen. Opo, nakita ko po, sagot ni Ruel, tumitingin sa hukom. Hindi po siya nadulas. May dalawang kamay na tumulak sa kanya. Kay Marco po yun. Nasa likod niya hawak ang braso, tapos itinulak siya ng malakas. May iba pa bang tao noon na nakita mong nandoon? Tanong ni Noreen. Opo, sagot niya. Naroon po si Rafael, anak niya. Narinig ko po siyang nagsabing, matagal ka na naming dapat pinalaya sa paghihirap pa. Naroon po siya, nakatingin lang, hanggang sa mahulog si Don. Dumagundong ang bulungan sa loob ng courtroom. Mabilis silang pinatahimik ng hukom. Order in the court, matigas na sabi ni Judge Ramirez. Ipinakita ni Attorney Noreen ang pendant na nasa plastic evidence bag. Ruel, kilala mo ba kung ano ito? Opo, sagot niya. Nanlaki ang mata. Yan po yung pendant ni Don. Nahulog po yan sa sahig ng tulay kinabukasan. Nang nagsisiksika na po ang mga tao at pulis. Ako po ang nakapulot. Iniharap yon sa hukom, sa stenographer at sa lahat. Ipinakita rin sa screen ang lumang litrato ni Don na suot ang parehong pendant. Your Honor, wika ni Noreen, itong physical evidence na ito na ilang taon tinago ng batang ito sa takot ay patunay na may nangyaring marahas sa tulay, hindi simpleng pagkakadulas. Pagkatapos ng direct examination, tumayo si Attorney Reyes para sa cross. Kumibot ang panga ni Rafael, napatingin kay Ruel na parang gusto siyang tunawin sa tingin. Mr. Santos, panimula ni Reyes, malamig. Ilang taon ka na nang mangyari ang insidenteng ito? Mga 9 o 10 po, sagot ni Ruel. So bata ka pa, sabi ni Reyes. At masurero, nakikita mo ang tulay mula sa ilalim, sa dilim, sa ulan. Sigurado ka bang hindi ka lang nagkamali? Hindi ka ba nagkaroon ng imahinasyon? Mahilig ka bang manood ng pelikula? Objection, Your Honor. Seeing it ni Attorney Noreen. Argumentative. Sustained, ani Judge Ramirez. Rephrase your question, counsel. Umayos si Reyes. Mr. Santos, sa dami ng taon na lumipas,
Paano mo nasisiguro na hindi naghalo ang alaala at imahinasyon mo? Huminga ng malalim si Ruel. Araw-araw ko pong naaalala yon, sir. Sagot niya. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil hindi niya ako binibitawan. Sa tuwing dadaan ako sa tulay, sa tuwing makikita ko ang ilog, naaalala ko po kung paano bumagsak ang katawan ni Don. Hindi po imahinasyon yon. Bangungot po. Pero wala kang kaalam-alam sa batas noon, patuloy ni Reyes. Hindi mo alam ang proseso. Ngayon may NGO ka na, may abogada ka na. Hindi ba pwedeng sila ang nag-impluensya sa'yo? Binayaran ka ba nila? Nanlamig si Ruel sa insulto, pero tinapakan niya ang takot. Hindi po ako binayaran, mariin niyang sagot. Kung pera lang po ang gusto ko, matagal na akong tumanggap ng suhol sa mga taong ayaw maistorbo ang buhay. Pero hindi po pera ang binigay sa akin ni na Attorney Norin. Binigay po nila sa akin. Pagkakataon. Anong pagkakataon? Sarkastikong tanong ni Reyes. Pagkakataong hindi na ako matulog gabi-gabi na alam kong may namatay na walang boses, sagot ni Ruel, nakatitig sa abogado. Pagkakataong sabihin sa korte na hindi lahat ng basurero, mangmang. Nakakakita rin po kami ng totoo, kahit sa ilalim. Tumahimik ang courtroom. Maging si Judge, saglit na napatingin kay Ruel na parang may nakita sa kanya na hindi pa niyang nakikita sa ibang testigo. Matapos ang cross, sumunod na ipinresinta ng prosecution ang iba pang ebidensya. Lumang memo, report ng pulis na minadali, at sa ikinagulat ng lahat, isang bagong testigo na pumasok sa courtroom na tila hindi alam kung lalakad o uurong, si Pia Lozano. Sa panginginig ng boses, umamin si Pia na pinapirma siya sa pekeng internal report na nagsasabing wala sa bahay si Rafael noong gabing yon. Ipinakita niya ang emails na natanggap mula kay Rafael, may tono ng pamimilit. Ikinuwento rin niya kung paano tinanggal si Mang Leroy sa trabaho sa basihang dinoktor lang. Nang tawagin si Marco sa stand, mas lalong tumindi ang tensyon. Una, pilit niyang itinanggi ang lahat. Pero nang ipakita ni Sergeant Kelvin ang mga screenshots ng tawag mula sa cellphone ni Troy sa mismong gabing iyon at isang CCTV grab ng itim na sasakyan na humihinto sa hindi karaniwang lugar ng tulay, nagbago ang ihip ng hangin. Marco, mahinahong pero mabigat na tanong ni Atty. Norin. Sino ang nagutos sa'yo? Nakatitig si Marco kay Rafael. Sa unang beses, may nakita si Ruel sa mga mata nitong hindi pa niya nakikita noon. Takot, hindi lang katapatan. Sumagot ka, utos ni Judge Ramirez. You are under oath. Tumulo ang pawis sa sentido ni Marco. Namilog ang kamao niya sa railing ng witness stand. Sa bandang dulo ng silid, parang sabay-sabay na huminto ang paghinga ng lahat. Si Sir Rafael. Sa wakas, umiiyak na sagot ni Marco. Sinabi niyang tiigil na raw sa pagdurusa si Don, na kailangan na raw ayusin ang mga papeles bago may mangyaring atake. Ako po ang tumulak pero siya po ang may utos. Liar! Sigaw ni Rafael. Biglang tumayo, nagwala. Sinungaling ka, basurero, sekretarya, bodyguard, lahat tayo sinungaling. Order, sigaw na hukom. Kalabog ang martilyo. Mr. Almeda, another outburst and I will have you cited in contempt. Pero huli na. Sa harap ng korte, sa harap ng stenographer, sa harap ng media, narinig na ang confession ni Marco. Naroon ang pendant, naroon ang testimonya ni Ruel, ni Pia, ni Marco mismo. Hindi pa tapos ang lahat. May mga susunod pang araw ng paglilitis, pero malinaw na ang direksyong tinatahak. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong pa rin sila ng media, pero mas mahigpit na ang pagbabantay ng mga pulis. Si Rafael at Marco agad na dinala sa holding cell na kaposas. Si Ruel sa kabila ng lahat, nakahinga ng mas maluwag. Hindi pa tapos ang laban, Ruel. Paalala ni Atty. Norin, nakangiti pero pagod. Pero ngayon, hindi na tayo nasa ilalim ng tulay. Nasa gitna na tayo ng tulay. At hindi na tayo ang nahuhulog. Makalipas ang 2 taon, maraming nagbago. Si Rafael ay nahatulan sa kasong parricide at obstruction of justice. Si Marco, sa plea bargain, nakulong din ngunit nagsilbing susi sa pagbukas ng mas maraming katiwalian sa loob ng kumpanya. Bahagi ng yaman ni Don Severino, base sa orihinal na will na lumabas sa investigasyon, ay ibinalik sa foundation na matagal na sanang gusto ng matanda. At sa tabi ng tulay kung saan minsan ay nagmistulang entablado ng krimen.
may bagong gusaling nakatayo. Isang maliit pero maaliwalas na shelter para sa mga batang lansangan. May paliguan, silid-aralan at maliit na parke. Sa harap nito, may karatulang, Severino Almeda Children's Shelter. Itinayo sa tulong ng Bantay Katuwiran at ng mga batang minsang nanirahan sa ilalim ng tulay. Sa loob ng opisina ng shelter, may naka-frame na litrato ni Don Severino. Suot ang pendant na ngayon ay nakasabit sa gilid ng frame. Ibinalik ng korte bilang simbolo. Sa tabi ng litrato, nakapaskil ang isang maliit na plake. Sa batang nakita sa dilim ang hindi nakita ng mga nasa liwanag. RS. Nakatayo sa labas si Ruel. Ngayon ay nasa senior high na. Hawak ang ilang papel na galing sa eskwelahan. Katabi niya si Lira, na ngayon ay nagvo-volunteer bilang tutor sa mga bata sa shelter. Uy, future abogado, biro ni Lira. Tinuturo ang IDs na nakasabit sa leeg ni Ruel. ID ng school at ID ng Bantay Katuwiran bilang youth volunteer. Anong pakiramdam na tuwing dadaan ka sa tulay, hindi na bangungot ang dala? Hindi na masakit. Sagot ni Ruel, nakatanaw sa ilog. Mabigat pa rin, pero hindi na takot. Para na lang paalala na minsan, may nahulog dito. Pero dahil doon, may mga batang hindi na kailangang mahulog sa parehong lugar. May mga batang tumatakbong papasok sa shelter, bitbit ang mga notebook at laruan. May isa sa kanila, payat, may hawak na sako, ang sumilip kay Ruel. Kuya Ruel, sigaw nito. Pwede po ba akong pumasok dito? Sabi ni Ate Mira, tuturuan niyo raw ako magbasa. Ngumiti si Ruel, malalim at payapa. Oo naman, sagot niya. Dito, walang batang tahimik lang sa ilalim. Lahat may boses. At sa unang pagkakataon, mula ng gabing iyon sa tulay, naramdaman niya na hindi na siya simpleng saksi sa krimen. Isa na siyang bahagi ng sagot sa pangarap ng isang matandang bilyonaryo at sa panalangin ng lahat ng batang natutulog minsan sa gilid ng ilog, naghihintay na may makakita sa kanila.